Kabanata 1141 hanggang 1150. Kabanata 1141 Impermanence Emperor, boom, isang napakagandang madilim na bato ang nabasag sa kamay ni Yusuf Zak, at di nagtagal, isang agos ng itim na kinang ang nasipsip ng purple blood bead, at ang natitirang purple blood beads, sa ilalim ng patuloy na pagyanig at nakasisilaw na liwanag, parang putok, ay nahati sa dalawang butil. Tunay nga, nahati ito sa dalawang butil, ang parehong epekto noong unang beses niyang ginamit ang Superior Immortal Spirit Stone. Hindi natitinag si Yusuf sa dagat na asol at langit na may ulap, at ang enerhiya mula sa bagong bukas na dalawang blood beads ay agad na naging lilang ulan na bumubuhos sa dagat na asol at langit na may ulap. Naupo si Fatih sa tabi ni Yusuf, at nang bumuhos ang lilang ulan sa kanya, bigla siyang nanginag, at pagkatapos ay isang tunog ng pagputok na parang sa pagsabog ng sitaw ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang lilang ulan ay isa ring magandang pandagdag para sa kanya. Hindi naapektuhan ni Yusuf ang mga kawalang katiyakan ng mga purple blood beads, at kahit walang bagong divine skills na lumitaw mula sa dalawang beads na ito, kontento pa rin siya, dahil 9 na beses siyang naging mas malakas kaysa dati, 9 na beses na pagtaas ng lakas. 40 butil. Kulang pa, dagdag pa. Nagpatuloy si Yusuf sa pagkuha ng isang napakagandang madilim na bato, at nang mahawakan ito, sumabog ito, ang enerhiya nito ay sumugod sa mga lila na buhok ng dugo. Baklas, sa pagkakataong ito, isa lang ang nabuksang blood bead, ang ika-41 na purple blood bead ay sumabog, muling bumuhos ang lilang ulan, at nadagdagan ang kanyang lakas ng 3 beses. Isa pa, nagpatuloy si Yusuf, at inilabas ang huling purple blood bead. Boom! Bumukas ang ika-42 purple blood bead, ngunit sa pagkakataong ito ay walang lilang ulan. Sa halip, isang agos ng kinang ang sumanib ng malalim sa kanyang kaluluwa. Isang bagong divine skill ang lumitaw, at nang manginig ang kanyang katawan, agad niyang natagpuan ang daloy ng liwanag na iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito isang divine skill, hindi isang special ability, kundi isang serye ng mga imahe. Oo, ito ay isang pagkakasunod-sunod ng mga imahe, na mabilis na kumikislap, at pagkatapos kumislap ng isang beses, nawala ang mga imahe, at hindi na muling natagpuan. Sandali na natigilan si Yusuf. Bakit may mga imahe? Mabilis ang pagkislap ng mga ito kaya hindi niya makita ng malinaw kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, maganda pa rin ito, 3 beses na pagtaas pa. Sa pamamagitan ng 42 blood beads, ang kapangyarihang ito ay sapat na upang makipaglaban sa isang Super 9th Grade Great Emperor. Huminga ng malalim si Yusuf at pinilit ang sarili na kumalma, pagkatapos ay sinimulang alalahanin ang mga imaheng nakita niya. Nagsimula ang imahe sa isang sinag ng liwanag na sumilay sa mabituing kalangitan at pagkatapos ay papalapit ng papalapit. Nang makita niya ng malinaw ang liwanag, laking gulat niya nang matuklasan na ito ay isang buto na kasinlaki ng kuko, isang gininto ang buto. Ang binhi ay nahulog sa lupa, inilibing sa lupa, nagkaroon ng sikat ng araw, at pagkatapos ng sikat ng araw, nagkaroon ng ulan. Pagkatapos umulan, sumibol ang binhi. Naririnig niya ang tunog ng butong sumisibol at bumabaon sa lupa, pagkatapos ay isang maliit na berdeng panla ang nagsimulang tumubo. Isang paa, 2 talampakan. 3 talampakan, 10 talampakan, 20 talampakan, 30 talampakan. Habang dumadaan ang mga imahe, ang butong iyon ay lumaki at naging isang higanteng puno na tumagos sa mga ulap, tinakpan ang kalangitan, na may pambihirang lantian. May mga taong dumaan sa higanteng puno, nagpahinga sa lilim nito, umaakyat upang mamitas ng mga prutas, nagtayo ng mga pavilion para sa tsaa sa ilalim nito, at nagsabit pa ng mga lubad dito para sambahin ng mga tao ang punong ito. Ngunit ang puno ay mayroon ding mga taon, isang araw, ang mga dahon ay nanilaw, ang mga sanga ay natuyo, at pagkatapos ay namatay ang higanteng puno. Pagkatapos ng hindi mabilang na taon, ang malaking puno ng kahoy ay nagiba at naging alikabok sa ilalim ng hinihipan na buhangin. Bumalik ang lahat sa kung saan ito nagsimula, parang walang nangyari roon. Doon natapos ang mga imahe, at nadama ni Yusuf na nakakuha siya ng kaunting pag-unawa, dahil sinundan ng kanyang kaluluwa ang pagsibol, paglaki, at pagkamatay ng binhi, naranasan niya ang buong siklo ng buhay.
Ang punong iyon ay katulad niya, siya rin ay isang binhi, na ngayon ay sumisibol at lumalakas, ngunit balang araw siya rin ay magiging alabok. Buhay at kamatayan, siklo ng siklo, ang mundong ito ay may kapanganakan dahil mayroon itong kamatayan. Sa hindi maipaliwanag na paraan, sa sandaling iyon ng kanyang pagkaunawa, ang nascent soul sa kanyang dantian ay kumurap ng 3 beses nang walang anumang kapangyarihang sumusuporta dito, at ang kanyang kaharian ay pumailan lang sa 5th stage immortal honor. Biglang nagmulat si Yusuf Zok ng kanyang mga mata at mamulong, sa mundong ito, mayroong pag-unlad at pagkalante, buhay at kamatayan, ang palad na ito. Bigla niyang sinugod ang isang palad, na sumasaklaw sa siklo ng buhay at kamatayan, kasaganaan at pagbagsak. Ang palmang ito ang dakilang teknik ng pagkalante at paglago. Boom! Binawi niya ang kanyang palad, ang siklo ng buhay at kamatayan ay naglaho tungo sa malalim na misteryo ng sandaling iyon. Ito ay isang pamamaraan na naunawaan niya mismo, walang nagturo sa kanya, walang gumabay sa kanya, ito ay isinilang mula sa persepsyon ng mga imaheng nakita niya. Ang palad na ito ay naglalaman ng paikat na katangian ng buhay at kamatayan, nakapantay ng kamay ng kataas-taasang langit. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at tumangala sa Heavenly Daw, mga purple blood beads, ano nga ba kayo? Kapag nabuhay ko ang 100 sa inyo, ano kaya ang magiging kalagayan ko? Hindi talaga siya sigurado kung ano ang mangyayari kapag na-activate niya ang 100 purple blood beads. Sa 42 pa lamang na aktibo, naunawaan na niya ang diwa ng buhay at kamatayan, na nagbigay daan sa gayong mga divine skills. Anong pagsuwi sa kalangitan ang kaakibat ng 100 butil? Asawa ko, ang ulan, bakit tumigil na? Bilasan mo pa ang pag-ulan, malapit na akong makapasok sa hindi ko alam. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Fatty na may mukhang nagmamadali. Pagpasok sa anong hindi alam. Hindi inaasahan ni Yusuf Zok na ang lilang ulan ang magiging malaking pandagdag niya. Hindi ko rin alam, umiling si Fatty. Napakasarap sa pakiramdam, parang bubuksan ko na ang pinto, pero kung wala ang ulan, hindi ito mabubuksan. Sa kabila ng pintuang iyan ay naroon ang isang ganap na bagong kaharian, sigurado ako. Ang ulan ay hindi basta-basta maaaring ipatawag, kailangan ko ng mas maraming superb dark stones. Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Kung gayon, tara at kunin na natin sila. Malakas na sabi ni Fatty. Tara, lumabas tayo at kunin natin sila. Mabuti naman, ngumiti si Yusuf Zok. Ngayong naabot na niya ang 42 blood beads, at nasa antas na ng cultivation ng isang 5th stage immortal honor, hindi na siya natatakot sa kahit sinong Great Emperor. Sa sandaling ito, kahit na makaharap niya si Tian Yuan, malamang ay magagawa niyang mawalan ng kapangyarihan ang Tian Yuan Great Emperor. Tunay nga, ang kanyang kapangyarihan ay lumalaki ng geometriko, triple, tumatalon sa mga bagong taas na may 42 butil, na sadyang hinahamon ang kalangitan. Gamit lamang ang kanyang lakas, kaya niyang supalan ang lahat. Whoosh! Tumalon siya palabas ng Blue Sea at Cloud Sky kasama si Fatty. Pagkaalis nila, 10 sinag ng liwanag ang sumilay sa kalangitan mula sa malayo. Whoosh whoosh whoosh! Nang tumigil ang ilang sinag ng liwanag na iyon, bawat isa ay nagbalik sa isang tao, at bawat isa ay naglabas ng isang nakakatakot na puwersa, 21 sa kabuuan, pawang mga dakilang emperador. Oo, dumating na ang 21 dakilang emperador, ang mga matataas na opisyal ng Netherworld Bank, na pinamumunuan ng kilalang-kilalang Impermanence Emperor ng Netherworld. Kilala bilang Impermanence Emperor, siya ang nag-iisang tagapagmana ng Birch Clan sa Netherworld, ang kanyang ama ay isa sa ilang dakilang Dowlords ng Netherworld. Dahil sinusuportahan siya ng isang Dowlord, ang Netherworld Bank ay laganap. Ang emperador ng kawalang katatagan ay hindi lamang lubos na mahusay sa mga sining ng kabanalan kundi matalino rin. Napabilang siya sa nangungunang 10 emperador ng Netherworld at kalahating hakbang na lang bago maabot ang katayuan bilang Dowlord. At ang kalahating hakbang na iyon ay tunay na nangangailangan ng Superior Immortal Spirit Stones, kaya ngayon ay dumating na siya. Ha! Mga immortal ba kayo? Ang Impermanence Emperor, na talagang pambihira, ay agad na nagtaas ng kilay nang makabawi siya, naisip ko rin yan. Hindi mo itinuring na mahalaga ang Netherworld Bank ko, at galing pala sa Immortal Realm.
Paano mo nalaman yan? Parehong nagulat sina Fatty at Yusuf Zok. Nakasuot sila ng mga robo mula sa templo ng mga tao na nagbabalat kayo sa kanilang aura, kaya paano sila nakilala ng dakilang emperador na ito? Hehe, may kilala rin akong ilang Immortal Emperor, Demon Emperor, at Devil Emperor, at napuntahan ko na rin ang Four Realms of Immortals, Demons, Monsters, at Buddhas. Kaya, kahit na nakasuot ka ng damit na nagtatago ng iyong aura, hindi ka pa rin makakatakas sa mga mata ng emperador na ito. Noong una ay hindi ako naniniwala na magkakaroon ka ng Superior Immortal Spirit Stones, nagkukunwari lang ako ng kaunting pag-asa, pero ngayon tila tunay mo nang ang taglay ang mga ito. Magkakaiba ang landas na tinatahak ng mga immortal at mga nilalang sa ilalim ng lupa. Ngayon ay mananatili kayo sa aking mundong ilalim bilang isang pares ng mga nag-iisang espiritu at mga mababanggas na multo. Habang binibigkas ang mga salita ng Impermanence Emperor, walang limitasyon ang kanyang mga kamay, inaabot sina Yusuf Zok at Fatty upang hawakan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1142 walang talong at nakakapangilabot na kaunat ang mga kamay ng puting Impermanence Emperor, at sinakop sina Yusuf Zok at Marco Shite ng mag-isa gamit ang kanyang kapangyarihan. Siya ang Supreme Nether Emperor, kahit na makaharap niya ang isa sa nangungunang 10 dakilang emperador sa Immortal Realm, maaaring hindi pa rin siya matatalo. Sa totoo lang, kahit na si Heavenly daw mismo ang magpakita, hindi siya matatakot, lalo na ang dalawang kakaiba at nakakahiyang figure na imposibleng mapabilang sa nangungunang 10 dakilang emperador ng Immortal Realm. Kilala niya talaga ang nangungunang 10 dakilang emperador ng Immortal Realm, kaya ang dalawang hindi kilalang immortal na ito na nang ahas na hamanin siya ay iisa lang ang kahihinatnan, at iyon ay kamatayan. Ang iba ay hindi kumilos dahil ang Impermanence Emperor ang pinakamalakas, kung hindi mapabagsak ng Impermanence Emperor ang dalawang ito, mas mabuting tumakas na lang sila ng maaga. Swoosh! Swoosh! Habang nakaunat ang dalawang kamay, sa isang kisap mata ay nakarating na ang mga ito sa ulo nina Yusuf Zok at Marco Shite. Ang Impermanence Emperor ay nagtataglay ng malawak na divine skills at isang taong pinagpala ng langit at lupa. Nang gumawa siya ng hakbang, iyon ay kasanlakas ng isang kidlat, isang suntok na nilalayong pumatay ng may katiyakan. Gayunpaman, maging si Yusuf Zok man o si Marco Shite, hindi sila mga sikat na dakilang emperador sa Immortal Realm, ngunit pareho silang kakaibang nilalang, lalo na si Yusuf Zok. Matapos niyang mabuksan ang 4 pang blood beads, umabot na siya sa 42 blood beads, at ang kanyang lakas ay umabot na sa antas na lampas sa kanyang sariling pangunawa. Gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas, malamang ay kayanan niyang paksain ang mga bituin gamit lamang ang isang daliri. Tunay nga, noong nasa lower realm pa lang siya, mga bituin lang ang kaya niyang igalaw. Nang makita niyang sinira ni Landon Torres ang mga bituin sa isang kislap lamang, siya ay gulat at nawalan ng imak. Ngayon, dahil nakabukas na ang 42 blood beads at nasa ilalim ng impluwensya ng kamay ng kataas-taasang langit, kahit ang mga bituin na light years ang layo ay maaaring mabura sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Gaano kalaki ang lakas na ito? Gaano kalakas ang mga divine skills na ito? Kaya, nang kaharap ang nakahawak na palad ng emperador ng Impermanence, ang mga mata ni Yusuf Zok ay kuminang sa talas. Habang papalapit ang palad sa kanyang noo, bigla siyang naglaho sa kawalan, at sa sumunod na segundo, muling lumitaw sa tabi ni Marco Shite. Sa sandaling ito, nanginginig ang buong katawan ni Marco Shite, walang tigil ang panginginig ng kanyang laman, dahil ang palad ng Impermanence Emperor ay dala rin ang Supreme Emperor Domain, at sa ilalim ng mapang Apple Emperor Domain na ito, natagpuan ni Marco Shite ang kanyang kamalayan na lumalabo lampas sa kanyang nanginginig na laman. Maaaring kaya niyang lumunin ng buo ang isang 6th rank Immortal Respect, ngunit sa pagharap sa isang kalaban na kasinlaki ng Impermanence Emperor, wala siyang kakayahang lumaban. Gayunpaman, si Yusuf Zok ay hindi na apektado ng Impermanence Emperor's Realm. Hindi niya ginamit ang Time-Space Field o ang Time Pause Technique, ngunit walang epekto sa kanya ang Impermanence Emperor's Domain. Dahil mayroon siyang Dowseed Nascent Soul, ang kanyang Nascent Soul ay isang Dowseed, at habang lumalakas ang Nascent Soul, ang Emperor Domain ay tumigil sa pagkakaroon ng anumang epekto dito, dahil ang Dowseed Nascent Soul ay mas mataas ang antas kaysa sa Emperor Domain. Kasabay ng isang, bigla,
Si Yusuf Zok, na kumilos ng huli ngunit dumating ng mas maaga, ay humampas gamit ang kanyang palad ng akmang hahawakan na ng kamay ng Impermanence Emperor ang Heavenly Spirit ni Marco Shite, at tinamaan ang kamay ng Impermanence Emperor gamit ang kanyang palad. Boom! 2 beses na nagbanggaan ang kanilang mga palad, agad na nabasag ang palad ng Impermanence Emperor, habang si Yusuf Zok ay lumabas na mabangis at malakas. Umuungal, ang kanyang pangalawang palad ay itinulak na pasulong. Hindi kapanipaniwala, nabali niya ang palad ng Impermanence Emperor, at lumitaw ang kamay ng kataas-taasang langit, binaligtad ang pagkakahawak patungo sa Impermanence Emperor. Napasigaw ang Impermanence Emperor, ang kanyang takot ay nagdulot sa kanya na iurong ang kanyang mga braso habang inihagis ang kanyang kanang braso, na agad na nakabuo ng isang bagong palad mula sa nakalantad na puting buto. Hindi maganda. Tinahak ng kamay ng kataas-taasang langit ang kawalan, at habang siya'y nanginginig sa gulat, ito ay nasa kanyang ulo na. Isang baliktad na paghawak, nanliligaw ng kamatayan. Ang puting Impermanence Emperor, bilang ang Supreme Nether Emperor naman, ay mahinahong nang inag ang kanyang katawan habang inaabot ng makapangyarihang kamay ang kanyang Heavenly Spirit, at naglalabas ng isang mabangis at nagbabagang puting liwanag. Ang Nether Emperor na ito ay talagang nagtataglay ng enerhiyang panlalaki. Kasabay ng isang matunog na, boom, ang palad ni Yusuf Zok ay tumama sa tuktok ng ulo ng Impermanence Emperor. Gayunpaman, ang nakasisilaw na puting liwanag sa korona ng emperador, na parang isang bagyo, ay agad na tumama kay Yusuf, at ang kanyang palad ay dumaikit dito na parang na magnet. Puff 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 puff, hindi rin madaling nakawala ang Impermanence Emperor, dahil ang palad ni Yusuf ay may dalang kataas-taasang puwersa ng Heavenly Dao, na humahalo sa mga kapangyarihan ng iba't ibang kaharian, na halos madurog niya. Siyempre, taglay ang mga kayamanan at kataas-taasang banal na kapangyarihan, ang emperador ay hindi nadurog, bagamat malubhang nasugatan. Hindi siya namatay, bagkus ay idiniin niya ang palad ni Yusuf sa kanyang korona, dahilan para hindi siya makagalaw. Sizzle sizzle sizzle, lumitaw ang kuryente, mas malakas at mas mataas na boltahe kaysa sa kidlat, na dumadaloy mula sa korona ng Impermanence Emperor papunta sa palad ni Yusuf, at kumalat sa buong katawan niya gamit ang braso niya. Nagsimulang manginig si Yusuf Zok na parang salon, at ang kanyang alaala ay bumalik pa sa unang pagkakataon na nakaranas siya ng electric shock sa opisina ni Ruth Wilcox. Tama, hindi ba't ang pangyayaring ito ay kapansin-pansing katulad ng pangyayaring iyon? Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihang kidlat ang ginamit ng Impermanence Emperor, at dahil nga sa likas na kapangyarihang kidlat na ito kaya siya naghari ng kataas-taasan sa The Netherworld. Kilala siya bilang Dream, isang yang at masiglang pangangatawan, isang matinding yang, masasabing nakamamatay ang kanyang kuryente kapag nadikitan. Nagsimulang tumawa ang Impermanence Emperor, may bumubula na dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit ang kanyang matinding yang na kuryente, ang kidlat ng makalangit na daw, ay kayang lipulin ang isang tao tungo sa kawalan, at ngayon ay nanginginig at nagkokombulsyon si Yusuf, habang umiikot ang mga mata. Crack 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 crack, hindi mabilang na pagsabog ang sumabog mula sa katawan ni Yusuf. Nasunog ang kanyang buhok, amoy inihaw na balahibo ang lumalabas sa kanya, malapit na siyang maluto ng tuluyan. Gayunpaman, nang malamig at matagumpay nang umisi ang Impermanence Emperor, isang kislap ng lilang liwanag ang sumilay sa kaibuturan ng kaluluwa ni Yusuf mula sa purple blood beads, at sa isang irap, isa pang pagsabog ang bumukas. Tunay nga, tulad ng unang purple blood bead na nabuksan, nangyari ito ng makuryent. Bumukas ang ika-43 na purple blood bead, at isang pagsabog ng lilang liwanag ang bumalot sa katawan ni Yusuf. Agad na gumaling ang kanyang nasunog na laman at umuusok na mga bahagi. Nagising si Yusuf mula sa kanyang pagmumuni-muni, naalala ang nakababatang Ruth Wilcox at nakita pa nga sina Samuel Ross at Benedict Cook. Napakalinaw ng imahe, ito ang simula ng kanyang pagsikat. At sa sandaling ito, bumalik ang panimulang punto, bumalik ang kamalayan, muling nabuksan ang mga blood beads, 43 sa kabuuan. Mahusay na teknik ng pagkalante at pagunlad. Nang lumino ang kanyang paningin, nagulat ang emperador ng kawalang katatagan, ngunit bago pa niya maiayos ang kanyang taktika, ginamit ni Yusuf ang kanyang palad. Sa isang iglap,
Nawalan ng malay ang tingin ng emperador habang ang mga ilusyon ay umiikot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nakita niya ang kanyang kapanganakan, ang buong buhay niya ay naganap. At sa wakas, nakita niya ang kanyang pisikal na katawan na nalalanta at naging alabok sa ilalim ng kamay ng mahiwagang immortal na ito, naglalaho sa kawalan. Hindi, nagising siya sa takot, para lamang mapagtanto. Nang sandaling magkamalay siya, nawala ang kanyang katawan, naging abo na lang na naglalaho. At di nagtagal, nawala rin ang kanyang malay. Sa langit at lupa, parang walang panaginip kailanman. Nabuhay siya mula sa kaluwalhatian hanggang sa pagkabulok, mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Buzz buzz buzz, isang vibration ang nagmula sa dantian ni Yusef, na sumulong sa isa pang antas bilang Immortal Respect 6th rank, matapos makuha ang asensya ng buhay at banal na kapangyarihan ng isang Supreme Emperor, ang kanyang nascent soul ay muling umakyat. Whoosh! Sa gitna ng tambak ng abo, dinampot ni Yusef ang isang singsing habang ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang dragon o ahas, tinatahak ang kawalan, muling tinatawag ang kamay ng kataas-taasang langit. Teknik ng paghinto ng oras, yakapin ang kamatayan. Buzz! Biglang tumigil ang oras, ang iba pang mga Nether Emperor ay napanganga sa pagkamangha at nawalan ng malay sa sandaling iyon. Bang 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 bang, isa-isa, sumabog ang mga katawan ng mga emperador ng Nether, ang kanilang mga singsing ay mabilis na kinuha ni Yusef. At sa sandaling iyon, patuloy na huminga ng malalim si Fatih, ang kanyang asawa, paano siya naging ganito kalakas sa isang kisap mata. Bakit siya naging napakalakas? Dinudurog lang, talagang walang talo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1143 mga kwintas ng dugo 46, karagdagang kabanata para sa mga boto, sa isang hininga, napatay ni Yusef Zoc ang mahigit 20 emperador ng Nether. Sa sandaling ito, siya ay kahanga-hanga, sa sandaling ito, hindi siya mapipigilan, sa sandaling ito, ang kapangyarihan at kawalan ng kayang magagapi ng mga purple blood beads ay sa wakas ay natanto. Tumahimik ang langit, at si Fatih ay natigilan. Alam mo, ilang araw lang ang nakalipas sa lungsod ng Tianyuan, habang nakikipaglaban kay Zaire Petty, hindi naman ganoon kalakas si Yusef Zoc, di ba? Pero ilang araw lang, simula nang dumating sa Netherworld, ang kanyang Panginoon ay talagang walang talo, ang nagngangalang Porter Birch ay direktang sinampal hanggang sa mamatay niya, at wala sa iba pang mga dakilang emperador ang nakatiis sa kahit isang galaw niya. Pinatay niya ang mahigit 20 dakilang emperador na parang hinihiwa niya ang mga gulay at melon, at ginawa niya itong mukhang napakadali. Siyempre, labis din itong nakakatakot. Alam mo siguro, mahigit 20 dakilang emperador ang sabay-sabay na namatay, at kung sakaling kumalat ang balitang ito, magdudulot ito ng takot sa mundong ilalim. Nako, sandaling tumigil si Yusef Zoc, at sinimulang suriin ang lahat ng singsing na nasa kanyang kamay, at ang una niyang binuksan ay ang kay Porter Birch. At pagkabukas pa lang ng singsing ni Porter Birch, tila nakasisilaw ang mga mata ni Yusef Zoc. Isang malaking itim na bundok ng mga Netherstone ang umangat at umaalon sa harap niya, kasama ang 11 napakagandang madilim na bato na nakalutang sa hangin. Marami ring hindi mabilang na magic treasures, elixir, rarities, armors, libro, at iba pa, napakarami para mabilang. 11. Parang inabot ng lalamunan ni Yusef Zoc, mayroon ba talagang 11 napakagandang maitim na bato? Kung gagamitin niya ang mga ito para buksan ang mga blood beads, hindi ba't aabot siya sa 54? Mahigit kalahati na, malapit nang dumating ang ikalawang yugto ng blood beads. Muli, hindi niya pinansin ang mga magic treasures o elixir, sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pagbukas ng iba pang mga singsing. Narito ang isa, may dalawa rito, wala nito. Ito, tatlo, mabilis at walang tigil niyang binuksan ang mga singsing, hindi pinansin ang lahat ng iba pang kayamanan, ang hinahanap lang ay ang mga napakagandang madilim na bato. 25. Nang mabuksan ang huling singsing, wala itong laman, ngunit ang kabuuang bilang ng mga napakagandang madilim na bato mula sa lahat ng pinagsamang singsing ay 25. Ano ang 25 dagdagan ng 43? Napalunok siya ng malalim. Kung magagamit niya ang 25 na ito para mabuksan ang mga blood beads, i-activate niya ang 68 blood pearls.
Dahil nabuksan na niya ang 68 blood beads, kaya na niyang tapakan ang Neverworld. Kalimutan mo na yan, hindi na ako maghihintay, kukunin ko na yan ngayon. Si Yusuf Zok, na natatakot sa sitwasyon tulad noong nakaraan gamit ang Superior Immortal Spirit Stones, ay hindi pinansin si Fatty, sa halip ay umupo agad at kumuha ng isang Superb Dark Stone. Boom! Nabasag ang Superb Dark Stone, at bumukas ang ika-44 na blood bead, habang patuloy na bumubuhos ang ulan ng purple sa Blue Sea at Cloud Sky, walang bagong superpower. Nagbukas ito, naging matagumpay. Ituloy mo. Tuwang-tuwa si Yusuf Zok at naglabas ng isa pa. Baklas, bumukas ang ika-45 na purple blood bead, at umuulan pa rin sa Blue Sea at Cloud Sky. Kahanga-hanga, 45, kahit ang dakilang emperador ni Tian Yuan ay wala ng kapantay sa akin sa isang galaw lang. Gustong yumangal ni Yusuf Zok sa langit, kaya nagpatuloy siya at pumutok ng isa pa. Basag, nabasag ang napakagandang madilim na bato, ngunit biglang dumilim ang mukha ni Yusuf Zok dahil ang purple blood bead ay ilang beses lang kumurap, ngunit hindi na muling bumukas. Tulad ng kaso sa Superior Immortal Spirit Stone, ang purple blood beads ay natikman lang, at pagkatapos matikman, nawala na sila ng gana kumain, at hindi na nagpatuloy sa pagbuka. Isa pa, sampal, 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 sunod-sunod niyang nilabas ang mga Superior Darkstone, at ang kanyang mga purple blood beads ay patuloy na kumukurap at kumikinang hanggang, matapos mabasag ang ika-15 Superior Darkstone, sa wakas ay bumukas ang kanyang ika-46 na purple blood bead. Muli, hinawakan ni Yusuf Zok ang natitirang ilan sa kanyang kamay, ngunit matapos mabasag ang lahat ng Superior Darkstones, ang mga purple blood beads ay kumurap lamang ng ilang beses, at iyon lang. Ganap na inyon, walang anumang epekto, tulad ng Superior Immortal Spirit Stones, wala itong epekto sa mga huling yugto. 46 na purple blood beads ang bumukas, at walang mga bagong superpower, tanging ang Purple Rain lamang ang nagpapalusog sa Blue Sea at Cloud Sky. Nang makapasok ang telekinesis ni Yusuf Zok sa dagat asol at langit na may ulap, sa kanya natuklasan na sa loob ng dagat asol at langit na may ulap, tila napakaraming buhay ang lilito, sa dagat, sa mga bundok, sa gitna ng mga kagubatan, sa lupa, sa kalangitan, at iba pa, lahat ay may hininga at tibok ng puso. At ang paghingang ito, ang tibok ng puso na ito, ay hindi nararamdaman ng iba, ngunit ramdam na ramdam niya ito ng buong linaw. Kahit sa mga bundok at dagat, sa mga lugar na mas maraming purple rain ang natanggap, nang dumaan ang kanyang kamalayan, may mga iniisip pang ang umaabot sa kanya, tinatawag siyang ama. Oo, tinatawag siya ng mga bundok na ama, may mga tinig sa dagat na tinatawag siyang ama, tinatawag din siya ng lupa na ama. Ngunit walang makitang tao si Yusuf Zok dahil ang mga tinig na ito ay nagmumula lamang sa mga bundok, dagat, at lupa, o sa madaling salita, hindi sila mga tao, mga espiritu lamang ng mga bundok at tubig na hindi pa ganap na nabubuo. Maaari kayang habang patuloy na bumubuhos ang ulan na lila, ang mga bundok ay magbabago bilang mga tao, ang tubig ay magbubunga ng mga Diyos, at ang lupa ay magiging mga espiritu rin. Natagpuan ito ni Yusuf Zok na lubos na kakaiba at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Asawa, dali na, kailangan na nating magmadali papunta sa reincarnation space. Ginaising siya ni Fatty, at ang kanyang telekinesis ay agad na umatras mula sa Blue Sea at Cloud Sky. Walang pagmamadali, kailangan kong kontrolin ang paghinga ko ng ilang araw. Sabi ni Yusuf Zok sa kanya, ang paglalakbay na ito patungo sa Netherworld ay lubos na nakatulong, marami akong natutunan, kailangan kong tunawin at i-integrate. Kailangan ngang i-integrate ni Yusuf Zok, gamit ang 46 na blood beads at ang Immortal Respect 6th rank realm, ang kanyang lakas ay masyadong mabilis na tumaas, hanggang sa punto na kahit siya ay hindi alam kung gaano na siya kalakas, kaya kinailangan niyang ihiwalay ang sarili ng ilang araw upang maunawaan ang kanyang sariling katawan. Pero, nag-aalalang sabi ni Fatty, ang ama ni Porter Birch ay isang Daoist Lord, kung hindi tayo papasok agad sa reincarnation space, magiging napakahirap nito mamaya, at sa oras na iyon, tiyak na babantayan na ng napakaraming tao ang pasukan. Kung may mga taong nagtitingin-tingin, maglalaban na lang tayo papasok.
Bahagyang ngumiti si Yusuf Zok, sumama ka sa akin sa dagat na asol at langit na ulap. Pagkasabi nito, hindi na niya hinintay na lumaban si Fatty, at pareho silang pumasok sa dagat na asol at langit na ulap. Siyempre, napadpad ang dalawa sa isang walang nakatirang lugar, dahil ayaw ni Fatty na makakita ng kahit sino, kaya hindi na ito pinahirapan ni Yusuf Zok. Nagkulong si Yusuf Zok para maglinang, habang si Fatty ay nababagot na nakaupo sa tabi niya at tumitingin sa paligid, sinusubukang makita kung ano ang nagpapaiba sa kanyang asawa. Samantala, mabilis na pumasok si Yusuf Zok sa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni. Nadama ang mga benepisyo at lakas na dulot ng 46 na blood beads at sinimulan din niyang isama ang Great Withering and Flourishing Technique, Hand of the Supreme Heaven, at iba pang divine skills. Kasabay nito, habang si Yusuf Zok ay nakahiwalay sa Blue Sea at Cloud Sky, isang figure ang lumabas mula sa isang madilim na palasyo sa loob ng reincarnation space ng The Netherworld. Ang taong ito ay nakasuot ng puting lumang damit, nakalugay ang mahabang buhok, at may siyam na daluyan ng itim na enerhiya na dumadaloy sa buong katawan niya, umiikot na parang sword chi o mga lumilipad na dragon. Ang taong ito ay tila nasa edad 40, isa lamang ordinaryong tao. Ang taong ito ay isa sa 10 dakilang Daoist Lords of Reincarnation Space, na may apelyidong Birch, nagngangalang Porter, at kilala bilang Porter Birch. Si Porter Birch, na may parehong pangalan sa makasaysayang general ng estado ng Qin noong panahon ng naglalaban ng mga estado gaya ng nakatala sa mga aklat ng sekular na mundo. Siyempre, hindi alam kung ang Porter Birch mula sa mga panahong iyon ay may kaugnayan sa Daoist Lord Birch na ito, ngunit ang taong ito ay pinangalan ng Porter Birch, na nagpapatunay ng kanyang landas sa pamamagitan ng walang kapantay na kahusayan sa pagpatay. Ang reincarnation space ay mayroong 10 Daoist Lords sa kabuuan, bawat panahon ay maaari lamang magkaroon ng 10. Sa Budismo, ang usapan tungkol sa 10 hari ng impyerno, ay sa katunayan ay tungkol sa 10 dakilang Panginoong Taoista. Sa katunayan, bawat isa sa 10 dakilang Panginoong Taoista ay may kani-kanilang mga nasasakupan, na responsable sa pamamahala at pagpapatakbo ng 10 pangunahing gawain ng The Netherworld. Pinamahalaan ni Lord Birch ng Taoismo ang bilangguan ng kasalanan, at ang pagbanggit kay Porter Birch ay magpapang-inig sa buong mundo ng ilalim. Panginoong Taoista, sa labas ng palasyo, hindi mabilang na tao ang lumuhad at yumuyuko. Sino ba yan? Sino ang pumatay sa anak ko? Dream. Tanong ni Porter Birch, ang Panginoong Taoista, na ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1144 na Porter Birch ang Taoista, sino ang pumatay sa anak ko? Dream. Parang bangungot ang boses ni Porter Birch, nagpapadala ng kilabot kahit wala naman talagang sipon. Walang sumagot sa kanya, dahil hindi lang nila alam na patay na si Dream, at bukod pa riyan, anak ni Porter Birch si Dream, sino ang maglalakas loob na patayin siya? Wala bang nakakaalam? Wala bang nakakaalam? Sa labas ng palasyo, mayroong hindi bababa sa 1,000 tao na nakaluhod, kabilang ang 6 o 7 na nasa antas ng Nether Emperor, at maging ang mga ordinaryong katulong ay mga Nether Immortal. Isa siyang kataas-taasang Daojin, natural lamang na mayroong hindi mabilang na mga taong tapat sa kanya. Gayunpaman, walang ingay mula sa labas dahil hindi nila alam, kaya hindi sila makasagot. Patay na ang panaginip, bakit buhay ka pa? Ha, bigla. Ang siyam na madilim na enerhiya sa paligid ni Porter Birch ay naging siyam na itim na dragon, at habang ang mga dragon na iyon ay umiikot sa isa't isa sa kawalan, isang napakadilim na itim na butas ang nabuo, na naglalabas ng walang katapusang malungkot at napakasakit na mga sigaw. Ito ang Sin Prison, kung saan papasok ang mga nakagawa ng krimen sa mortal realm upang tiisin ang parusa at mga pagsubok, at si Porter Birch, na namamahala sa Sin Prison, ang maaaring magdesisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang palalayain. Please, Daojin, huwag. Nang mabuksan ang tarangkahan patungo sa madilim na bilangguan, namutla ang mga mukha ng 6 o 7 Nether Emperor, at paulit-ulit silang nagmakaawa para sa awa. Patay na ang anak ko, kaya titiisin mo ang walang katapusang pagdurusa sa bilangguan ng Sin. Sa kanyang panginginig, biglang dumilim ang langit, at pagkatapos ay hindi sinasadyang lumipad pataas ang lahat, na parang hinigop sa itim na butas ng bilangguan ng Sin.
Hindi rin naibukod ang mga dakilang emperador, pumasok sila sa itim na butas ng walang anumang pagtutol, at sumunod ang mga sigaw ng paghihirap pagkaraan ng isang segundo. Sa bilangguan ng kasalanan, may mga pagpapahirap tulad ng bilangguan ng pagbabalat, bilangguan ng pag-aahit ng buto, bilangguan ng libo-hiwa, at marami pang iba. Sinasabing ito ang pinakamasakit na lugar sa lahat ng langit at sa napakaraming kaharian, titiisin ng isang tao ang walang katapusang sakit ng pagbabalat at pag-ahit ng buto araw-araw, taon-taon, hanggang sa matapos ang sentensya, at hindi na maaaring mamatay ang isang tao, dahil ang ilalim na mundo ay kaharian na ng mga patay at wala ng ibang lugar na maaaring pagbigyan ng kamatayan. Sinuway ng mga mortal cultivator, immortal, at iba pa ang kalangitan dahil lamang sa walang gustong magdusa sa ilalim ng mundo, ang ganitong pagdurusa ay lampas sa kayang tiisin ng tao. Kaya, nagkultibo sila laban sa kalangitan, at kahit na hindi sila makaakyat at maging mga Diyos, sa pagkamatay, lilipas lang sila ng walang iniiwang kaluluwa upang lalong magdusa. Tumahimik ang palasyo, nagsara ang black hole, at ang siyam na hibla ng itim na enerhiya ay patuloy na umiikot kay Porter Birch, na pagkatapos ay naglaho sa isang hakbang. Sa sumunod na segundo, nakarating siya sa labas ng isang napakalaking mansyon na nakasabit sa reincarnation space, binabantayan ng dalawang doorman, at tampok din ang isang mabangis na umuungal na halimaw na kamukha ng isang porcupino. Ang katawan nito ay natatakpan ng mga itim na tusok at napakalaki. Ito ay isang soul beast na natatangi sa netherworld, na araw-araw ay kumakain ng maraming nether souls, mga kaluluwa ng mga mortal pagkatapos ng kanilang kamatayan sa mortal realm. Nakita ng mga bata si Porter Daujin. Agad na lumuhad ang dalawang bantay sa pinto nang makita ang bisita. Habang ang soul beast ay humagulgol at humiga, hindi nang ahas na gumalaw. Hindi pinansin ni Porter Birch ang dalawang bantay pinto, sa halip, isa sa mga hibla ng itim na enerhiya ang nagpalit ng anyo at itinulak ang gate pabukas, at siya ay pumasok. Napanganga ang mga bantay sa pinto, hindi nang ahas na harangan siya, habang iniisip din nila kung ano ang problema kay Porter Daujin ngayon, bakit ganito kalakas ang aura ng pagpatay. Nasaktan ba siya ng kanilang Panginoon? Porter Birch, ang bastos mo. Isang matigas na boses ang nagmula sa loob ng mansyon, kapareho ng tunog ng kay Tyler Nash, hindi lalaki o babae, hindi yin o yang, na nagpakilabot sa mga balahibo ng marinig pa lang iyon. Matandang yin at yang, patay na ang anak ko, patay na ang anak ko, ngayon, kaagad, tulungan ninyo akong mahanap ang mamamatay tao na pumatay sa anak ko. Lumipad si Porter Birch papasok sa palasyo, at nakita niya ang isang taong nakaupo sa trono sa loob ng palasyo na nakasuot ng itim at puting damit, na may tatsulok na mga mata, nakahawig ng isang lalaki at isang babae. Ang taong ito ay isa ring hermaphroditic na taong may yin at yang, naka-makeup pa nga, pero ang katawan at mukha ay kahawig ng sa lalaki. Ano, patay na ba ang panaginip? Galit na galit ang taong may yin at yang noong una. Ngunit nang marinig ang balita ng pagkamatay ni Dream, hindi niya maiwasang mabigla ng husto, at tumayo siya. Si Porter Birch, pagkatapos ng di mabilang na mga taon, ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa kaharian ng langit, ang kanyang anak ang magmamana ng kanyang mantra bilang isang Divine Master at magiging isa sa 10 dakilang Divine Master. Bukod dito, papalapit na ang katapusan ng huling panahon, at isang bagong panahon ang magsisimula, kaya nalalapit na ang pag-akyat ni Porter Birch, at ang araw ng kanyang anak na maging isang banal na guro ay hindi nalalayo. Pero ngayon, patay na si Dream. Tulungan mo akong hanapin ang mamamatay tao. Malamig na sabi ni Porter Birch. Bakit hindi mo pa tinanong ang mga katulong mo sa bahay? Sagot ng Yin Yang Master. Tinanong ko na sila, hindi nila alam. Kung gayon, tinanong mo ba ang mga nakatataas sa Heavenly Bank? Tanong muli ng Yin Yang Master. Saan kaya makakahanap ng oras ang isang Divine Master na tulad ko para harapin ang mga walang kwentang yan? Malamig na singgal ni Porter Birch, tutulong ka ba o hindi? Sige, sige, tutulong ako, wala naman akong sinabing hindi ako tutulong. Pero naaalala ko sa aklat ng buhay at kamatayan, ang pangarap ay nakatadhana para sa buhay na walang hanggan. Paano siya mamamatay? Karaniwan, maaaring magbiro ang Yin Yang Master kay Porter Birch, ngunit ngayon, dahil patay na ang kanyang anak, kahit ang pagbibiro ay hindi na maaaring mangyari.
Iyon nga ang dahilan kung bakit ako galit na galit. Malinaw na minarkahan ng aklat ng buhay at kamatayan ang tadhana ni Dream para sa buhay na walang hanggan ngunit siya ay namatay. Mali kaya ang aklat ng buhay at kamatayan. Malamig na sabi ni Porter Birch. Paano mo nalaman na patay na si Dream? Nakita mo ba mismo ng sarili mong mga mata? Patuloy na pagsisiyasat ng Yin Yang Master. Nabasag ang kanyang mahahalagang kubyertos na jade na siyang mahalaga sa kanya. Seryosong sabi ni Porter Birch. Baka hindi ko rin ito mahinuha, tingnan muna natin ang aklat ng langit. Mungkahi ng Yin Yang Master habang tumatayo, pinagkaiba ba ang aklat ng langit, o may lumitaw na anomalya dito? Hindi, kalkulahin mo muna, may tiwala ako sa iyo. Malakas na sabi ni Porter Birch. Sige, kung hindi ko maintindihan, hindi mo ako masisisi. Dahil hindi nahikayat si Porter Birch, agad na kinuha ng Yin Yang Master ang 8 diagrams compass at nilagyan ito ng isang patak ng sarili niyang essence blood, saka sinabing, magdala ka ng isang bagay na ginamit niya noong nabubuhay pa siya, o isang bagay tulad ng buhok niya o essence blood. Itong elixir na ito ang unang elixir na ginawa niya noong natuto siya ng alchemy, at ibinigay niya ito sa akin bilang tanda ng paggalang sa magulang, nilalaman nito ang kanyang essence blood. Agad na inihagis ni Porter Birch ang isang elixir. Nasalo ito ng Yin Yang Master sa pagitan ng dalawang daliri at sa isang pitik lang, sumabog ang elixir, at kasabay nito, kasabay ng paglitaw ng isang kislap ng dugong ilaw, nagsimulang umikot ang compass. Illusion technique. Komplikado ang proseso, ang Yin Yang Master ay nag-focus ng malalim, patuloy na nagsasagawa ng mga verbal at handsil, hanggang sa wakas ay may mga kislap ng liwanag na lumabas mula sa compass, at sa isang marahang pagkislap sa liwanag na iyon ng Yin Yang Master, isang sinag ng liwanag ang lumitaw na nagpapakita ng isang imahe ng pangarap na lumilipad kasama ang mahigit 20 Nether Emperor. Punong-puno ng pawis ang noo ng Yin Yang Master, malinaw na ang paggamit ng mga divine skills ay nagdudulot ng matinding epekto, ngunit pinagmasdan ni Porter Birch ang inaasahang eksena. Wow! Mahigit 20 figure ang dumating sa ghostly reincarnation space at nakatagpo ng 2 tao sa isang desyerto na isang lalaki at isang babae, ang babaeng mataba na parang baboy at matibay na parang halimaw. Nagpalitan ng mga salita ang dalawang grupo, pagkatapos ay kumilos si Dream. Walang narinig na anumang tunog sina Porter Birch at ang Yin Yang Master, tanging ang eksena lamang ang kanilang napanood, ni hindi nila matukoy ang antas ng cultivation ng lalaki at babae dahil hindi nila ito maramdaman sa pamamagitan ng imahe. Pagkatapos ay nakita nilang gumanti ng atake ang lalaki, at pagkatapos nito, ginamit ni Dream ang Thunder Lightning, dahilan para umusok ang lalaki dahil sa kuryente, ngunit sa huling sandali, natauhan ang lalaki at hinampas ang ulo ni Dream. Dahil dito, gumuho ang imahe, at biglang bumagsak ang Yin Yang Master sa kanyang upuan habang nawala si Porter Birch mula sa kanyang kinaroroonan, napunta siya sa multo reincarnation space kung saan namatay ang kanyang anak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1145 may problema sa aklat ng langit. Hindi nagtagal ay umalis si Porter Birch, ang pagod na figure ng Yin at Yang ay dahan-daang tumayo at tumalikod upang maglakad palayo. Ilang sandali pa, nakarating siya sa itaas ng kawalan sa timog ng reincarnation space, kung saan may bundok na nababalot ng malamig na ambon, at sa tuktok ng bundok ay isang templo. Ang lugar na ito ang unang sagradong lugar ng reinkarnasyon, ang palasyo ng aklat ng langit, kung saan, ayon sa alamat, matatagpuan ang aklat ng buhay at kamatayan at ang makasaysayang aklat ng langit. Bukod dito, ipinagbabawal ang paglipad sa palasyong ito, at sino mang nagnanais pumasok sa palasyo ng aklat ng langit ay kailangang maglakad. Tunay ngang may mga hagdan pababa mula sa palasyo, bawat hagdan ay napakalaki, na may kabuuang 99. Tila 99 na baitang lamang ang mayroon, ngunit ang mga ordinaryong nilalang, kahit pa sila ay mga Nether Emperor, ay hindi kayang tapusin ang mga ito. May bulong-bulungan na ang bawat isa sa 99 na baitang ay puspos ng grabidad, na lalong bumibigat habang umaakyat. Katatapos lang makatapak ng Yin at Yang sa paanan ng hagdanan ng Palace of Heavenly Book ng isang sinag ng liwanag ang mabilis na lumipad mula sa malayo, na mabilis na nag-transform sa isang figure ng tao. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na damit, bahagyang dumilim ang kanyang mukha,
at nakakagulat na may peklat na hugis gasuklay na buwan sa kanyang noo. Isa rin siya sa mga kataas-taasang emperador ng Netherworld, na may apelyidong He, na nagngangalang Heian, at mayroon din siyang anak na lalaki na nagngangalang Dream. Sina Dream at Porter Birch ay dalawang banal na monarko sa The Netherworld na may potensyal na maging yins at yangs. May bulong-bulungan na si Porter Birch ang kumakatawan sa nagliliyab na apoy ng araw, habang si Dream ay nakapanlalamig. Ano ang nagdala sa iyo rito, matandang yin at yang? Seryosong sigaw ni Heian, tinawag siya ng lalaki ng yin at yang. Teka, mag-usap tayo kapag nandito na ang lahat. Habang nakatingin sa malayo ang lalaki ng yin at yang, sunod-sunod na lumipad patungo sa kanila ang mga sinag ng liwanag. Sa kabuuan, 7 figure ang dumating at lumapag sa tabi ni Yin at Yang at Heian. Sa 7 figurang ito, nakakagulat na may 2 babae. Anong nangyayari, matandang lalaki ng Yin at Yang? Bakit mo kami pinatawag lahat dito? Hindi ba dumating si Porter Birch, ang Diyos ng pagpatay? Anong nangyari? Ang mga taong ito ang 10 dakilang emperador ng Netherworld, na ngayon ay nagtitipon sa labas ng Palace of Heavenly Book. Namatay na si Dream, ang anak ni Porter Birch. Malamig na sabi ng figure ng Yin at Yang. Ha, patay na ba ang pangarap? Haha, sigurado akong umiiyak ng husto si Porter Birch sa banyo. Mabuti na lang at nabawasan na ang isang salot. Sayang naman. Pero paano mamamatay si Dream? Natatandaan ko na itinala siya sa aklat ng langit bilang immortal, hindi ba? Kaya ko kayong lahat ipinatawag dito. Huminga ng malalim ang figure ng Yin at Yang, nagbago na ang aklat ng langit. Ayon dito, ang panaginip ay nilalayong maging immortal. Pero ngayon patay na siya. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ibig bang sabihin nito ay hindi tumpak ang aklat ng langit? Imposible, ang aklat sa langit ay isang bagay na isinilang na kasuwato ng mundo noong pagbubukas ng langit at lupa, kahit ang pinakamataas na mga Diyos ng kaharian sa langit ay walang awtoridad na baguhin ito. Ang pagkakaroon ng aklat ng langit ay sumisimbolo sa kaayusan ng lahat ng langit at napakaraming kaharian, paano ito magiging mali? Kung gayon, sino sa inyo ang makapagpapaliwanag kung bakit patay na si Dream? Si Yin at Yang ang pinakamababa sa 10 dakilang emperador, ngunit mahusay siya sa paghula ng kalangitan, ang kanyang kakayahang hulaan ang hinaharap ay walang kapantay sa The Netherworld. Sabay-sabay na natahimik ang lahat. Ang pagkamatay ni Dream ay nagmumungkahi na alinman sa aklat ng langit ay hindi tumpak o pinakialaman. Ngunit paano nga kaya nabago ang aklat ng langit? Pumunta tayo sa palasyo ng aklat ng langit at tuklasin ang katotohanan. Matapos magpalitan ng tingin, binilisan ng 9 na dakilang emperador ang kanilang mga hakbang paakyat sa hagdanan, at humabol pataas. Ang 10 dakilang emperador ng Netherworld ay sina Reincarnation Path Emperor Goodman. Ang apelyido ng lalaking ito ay Goodman, at sinasabing mayroon siyang ugnayan sa pamilyang Goodman sa Heavenly Realm. Ang lalaking ito rin ang una sa lahat ng dakilang emperador ng ilalim ng mundo. Pagkatapos ay dumating si immortal na Emperador Zhou Chanzi, malupit na Emperador Meng Sang, Emperador Heian, Emperador Porter Birch, Emperador ng Kapalaran, Emperador ng Paghuhukom, Emperador ng Yin, Emperador ng Yang, at Emperador ng Yin at Yang. 10 taong naghahabol sa isa't isa, pagkalipas ng halos 10 minuto, ay halos sabay-sabay na nakarating sa tuktok, at pagkatapos ay sumugod papasok sa palasyo ng aklat ng langit. Pagpasok sa palasyo ng aklat sa langit, ang loob ay hindi isang palasyo kundi isang mahiwagang espasyo na nababalot ng malamig na hamog, at sa loob ng espasyong iyon ay nakatayo ang isang napakalaking stele na may nakasulat na, Aklat sa Langit. Tumakbo. Sumugod ang 9 na dakilang emperador sa stele, at sa isang iglap, nawala sila. Sa loob ng stele ng aklat ng langit, mayroon ding 3 iba pang mga stele, na bawat isa ay may nakaukit na iisang karakter. Langit, lupa, tao. Ang mga ito ay kumakatawan sa mga stele ng kaharian sa langit, kaharian sa lupa, at kaharian ng tao, at ang bawat stele ay tumutugma sa isang kaharian. Sa katunayan, nasa loob na sila ng aklat ng langit, ang espasyong ito ay nasa loob nito. Nagpatuloy ang 9 at pumasok sa stele na may markang, langit. Sa loob ng stele na, langit, may 2 pang stele, ang isa ay may nakasulat na, banal, at ang isa naman ay may nakasulat na, nether.
Walang nang ahas na pumasok sa steel na may nakasulat na divine, ni sino man, kahit ang mga Diyos ng Heavenly Realm, dahil hindi pa ito nabubuksan kailanman. Gayunpaman, naitala sa steel ng Nether ang buhay at pagkamatay ng mga tao sa Netherworld. Pumasok ang siyam na banal na monarka, at pagkatapos ay nakita nila ang isang ilaw na kumikislap na may mga hanay ng teksto, na may sunod-sunod na pangalan na kumikinang dito. Ayan, natagpuan ko na. Ang Reincarnation Great Emperor ang pinakamabilis, siya ang unang nakakita sa pangalang Porter Birch na kumikinang sa light screen, at nang mabilis niya itong itinuro, naglaho ang iba pang mga pangalan, naiwan na lamang ang tatlong karakter ni Porter Birch na pumuno sa buong light screen. Pagkatapos, isang kolum ng teksto ang sumunod na lumitaw. Sumunod ang mga banal na monarko at binasa, si Porter Birch, ipinanganak sa ganito at ganoong taon ng kalendaryong Nether. Lumitaw ang katalinuhan sa edad na 3, si Solidify ang Peel sa edad na 6 upang maging isang Nether Cultivator, nilamon ang 3,000 kaluluwang Nether sa edad na 12, nakalusot sa katawan ng bata sa edad na 13, pinatay si ganito sa edad na 14, at iba pa sa edad na 15. Napakahaba ng teksto, at hindi ito lumabas ng sabay-sabay kundi sa mga seksyon. Matapos maging Nether Emperor, naglakbay siya sa mga kaharian ng Immortal, Demon, Monster, at Buddha, naging kaibigan si ganito at ganoon, at pinatay si ganito. Ang lahat ng ito ay mga maingat na talaan ng buhay ni Porter Birch. Matieg ang naghintay ang mga banal na monarko habang nagbabasa, tila walang nagawang mabubuting bagay si Porter Birch sa buhay niya, na itala ang mga detalye hanggang sa pagtitipid niya sa mga gawain sa pawnshop. Inabot ng 2 oras bago lumabas ang buong kwento ng buhay ni Porter Birch, na sinundan ng pagpapakilala sa kanyang mga magulang at kamag-anak, na nagtatapos sa kanyang petsa ng kapanganakan at eksaktong oras ng kapanganakan, at panghuli ang 4 na karakter para sa kanyang oras ng kamatayan. Matagal na panahon na ang nakalipas, pagkatapos ng panahon ng kamatayan, ang buhay na walang hanggan, ang 2 tauhan. Ngunit nang sa wakas ay lumitaw ito, ipinakita nito, namatay sa ganito at ganoong taon, buwan, oras, at lugar ng kalendaryong ilalim. Sanhi ng kamatayan, pinatay, mamamatay tao. Ano ba ang nangyayari? Sus Mariosep. Nawalan ng malay ang siyam na banal na monarko nang makita nila ang isang grupo ng mga alips kung saan dapat naroon ang pangalan ng mamamatay tao. Nakakaramdam sila ng pagnanais na samuka ng dugo, mga alips ba ang pangalan ng mamamatay tao? Maaari kayang hindi rin kayang kalkulahin ng aklat ng langit ang mamamatay tao. O baka ang mamamatay tao ay hindi nakatala sa aklat ng langit. Paano iyon posible? Sa lahat ng langit at napakaraming kaharian, anumang nabubuhay na nilalang na may espiritual na karunungan ay nakatala sa aklat ng langit. Kung gayon sino ang makapagpapaliwanag kung bakit Blanca ang pangalan ng mamamatay tao? Nagkamali ang aklat ng langit. Nagpalitan ng tingin ang mga banal na monarko na parang hindi makapaniwala. Huwag tayong magpanik, gusto kong makita kung may mga pagkakamali ang sarili kong talaan sa buhay, sabi ng Yin at Yang Divine Monarch na may kislap sa kanyang mga mata. Kung may mga pagkakamali, malinaw na ang aklat ng langit ay talagang may kapintasan. Kung hindi, kakailanganin nating hilingin sa upper realm na hawakan ito. Tama, tingnan natin ang lumang talaan ng Yin at Yang. Tumanggo ang lahat ng banal na monarko bilang pagsang-ayon. Bagamat interesado rin sila sa sarili nilang mga talaan, dahil nabanggit ito ng Yin at Yang Divine Monarch, susuriin muna nila ang kanyang mga talaan. Mabilis na napili ang pangalan ng Yin at Yang Divine Monarch, at lumitaw ang isang buhay na may mas maraming kasamaan, bagamat hindi naapektuhan ang dating Yin at Yang. Sa wakas, pagkatapos maghintay ng isa pang 2 oras, lumitaw ang 4 na karakter para sa oras ng kamatayan. Dati, ang oras ng kamatayan ng lumang Yin at Yang ay, buhay na walang hanggan, ibig sabihin ay hindi siya mamamatay. Gayunpaman, nang makita ng matandang Yin at Yang Divine Monarch ang mga salitang kasunod ng oras ng kamatayan, muli siyang nalito. Ang iba pang mga banal na monarko ay may kakaibang hitsura rin sa kanilang mga mukha. Nakabinbin, buhay at kamatayan sa isang kaisipan. Iyan ang 5 salita. Hindi nito sinabi ang buhay na walang hanggan ni hindi rin nito kinumpirma ang kanyang kamatayan, kundi ito ay, nakabinbin,
ang buhay at kamatayan ay nasa isang kaisipan. Ano ba itong sitwasyon na ito? Nakabinbin, na ba ang kanyang oras ng kamatayan? Hindi ba pwedeng biro lang ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1146 na mamamatay si Porter Birch, PAF, hindi napigilan ni Emmanuel Acme ang humagalpak sa tawa. Anong uri ng aklat mula sa langit ito? Ang oras ng kamatayan ngayon ay nagsasabing, ipas siya, at ang buhay o kamatayan ay nakasalalay sa iisang kaisipan. Hindi ba ito maaaring maging biro? Hindi ba talaga kayang kalkulahin ng aklat ng langit kung kailan mamamatay ang kakaibang matandang yin-yang? Hindi rin napigilan ng ibang mga Panginoong Dawista ang pagtawa, habang ang mukha ng matandang yin-yang ay patuloy na nagbabago, nagpapakita ng matinding pag-aalala. Mula sa buhay na walang hanggan, ito ay nabago na ngayon sa to be determined. Ang buhay at kamatayan na nakabitin sa isang kaisipan ay nangangahulugan na maaari siyang mamatay anumang oras. Maaari kayang mali ang aklat ng langit. Maaari kayang mali ang aklat ng langit. Mali kaya ang aklat ng langit? Seryosong tanong ni Yin Yang sa mga nanunuyang Panginoong Dawist, sa tingin ninyo ba ay mali ang aklat ng langit? Habang tinatanong niya sila, ang mga Panginoong Dawist na kanina pa tumatawa ay unti-unting natahimik, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging pangit. Tunay nga, maaari bang mali ang aklat ng langit? Paano ito maaaring maging mali? Ito ang aklat ng langit na pinag-uusapan natin. Mula pa sa simula ng sansinukob, nang mabuo ang mga kalangitan, umiral na ang aklat sa langit, nilikha ito ng makalangit na daw, hindi isang programang ginawa sa isang kompyuter ng isang tao. Tingnan natin ang akin kung gayon, sabi ni Emmanuel Acme, pakiramdam niya ay medyo samobra na siya dati, at nagkusa na suriin ang sarili niya. Muling umilo ang screen ng The Heavenly Book, at lumitaw ang pangalan ni Emmanuel Acme. Tinapik ng reinkarnasyon na dakilang emperador ang screen, at ang mga pangyayari sa buhay ni Emmanuel Acme ay nagsimulang dumaloy sunod-sunod. Si Emmanuel Acme, kilala rin bilang ang walang pusong Acme, matandang ginang Meng, ang masamang matandang ginang, Emmanuel Acme at iba pa, marami siyang palayaw. Siya ang utak na responsable sa reinkarnasyon ng mga kaluluwa, at lahat ng sumasailalim sa reinkarnasyon ay kailangang dumaan sa kanyang pintuan. Marami ang kanyang haba ng buhay, kabilang ang ilang mga siklo ng reinkarnasyon, kung sino ang kanyang pinakasalan sa mga siklong ito, kung sino ang kanyang mga naging anak, lahat ay nakadetalye doon. Sa pinakadulo, lumitaw din ang oras ng kamatayan ni Emmanuel Acme, to be determined. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang kaisipan. Nanigas ang katawan ni Emmanuel Acme, at muntik na siyang matamba. Ang sa kanya ay, to be determined, din, posibleng buhay, posibleng patay na. Tingnan natin ang sa Panginoong Dawist na ito, masungit na sabi ng Panginoong Dawist ng reinkarnasyon habang binubuksan ang sarili niyang pangalan. Oras ng kamatayan, dapat pagdesisyonan, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang kaisipan. Panginoong Taoista na si Black Yama, maging determinado, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang kaisipan. Diyos na Yin, Diyos na Yang, Panginoon ng kapalaran at mga pagpapala ng mga tao, Panginoon ng paghuhukom ng mga tao, Panginoon ng walang hanggang mga tao, at iba pa. At iba pa, at iba pa, ang mga oras ng kamatayan ng lahat ng siyam na Panginoong Dawista ay, ipapas siya, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang kaisipan. Matapos itong tingnan, hindi na nagbiro ang siyam na dakilang Panginoong Dawista. Hindi maaaring magkamali ang aklat ng langit, hinding-hindi. Kaya, ang pagbabago nila mula sa buhay na walang hanggan patungo sa, to be determined, ay nagpapahiwatig na may nangyaring mali. Hindi ang aklat sa langit ang may problema, kundi ang mundong ilalim o ang sarili nilang buhay ang magulo. Ang buhay o kamatayan ay maaaring mangyari sa mga darating na araw o taon, o bago ang pag-akyat sa langit, at iba pa. At iba pa, na may malaking kawalan ng katiyakan na nagbabanta. Tingnan natin kung paano haharapin ni Porter Birch. Biglang sabi ng taong may yin at yang. Oo, tingnan natin si Porter Birch, na tauhan ang mga Panginoong Taoista. Ang aksidente ngayon ay nagugat sa pagkamatay ni Dream, dahil sa pagkamatay ni Dream kaya sila pumunta upang sumangguni sa aklat ng langit, kung hindi, wala sanang nangyaring ganito.
Nagbago ang takbo ng buhay ni Porter Birch, at lahat ay matiig ang naghintay. Sa wakas, pagkalipas ng 2 oras, narating nila ang sandali ng kanyang kamatayan. Namatay si Porter Birch noong taong 3579 ng kalendaryong Nether, sa ika-9 na araw ng panahon ng maangin na buwan, sa oras ng Zin. Ano? Ang ika-9 na araw ng panahon ng maangin na buwan. Bukas na yan, di ba? At ang oras din ng Zin, bukas ng madaling araw. Nagkagulo ang 9 na dakilang Panginoong Dawista, ang kanilang mga oras ng kamatayan ay, ipagpapasya pa, ngunit ang kay Porter Birch ay eksaktong itinakda. Seryoso ito, lalo na't dapat ay mangyayari ito bukas ng umaga. Ang aklat ng langit ay hindi maaaring baguhin o magkamali, kung sinasabi nito kung kailan ka mamamatay, kahit ang pagtatangkang magpakamatay upang labagin ang mga patakaran nito ay imposible. Halimbawa, kung alam ni Porter Birch na mamamatay siya bukas, at nagpasya siyang magpasabog ng sarili ngayon din para labagin ang itinakdang oras ng aklat ng langit, tiyak na may mangyayaring hindi inaasahan sa sandaling iyon, at ang aksidenteng iyon ay maaantala hanggang sa oras ng Zin kinabukasan. Ito ang kapangyarihan ng aklat ng langit, walang sinumang tao ang makakapagpabago nito. Kapag ito ang nagtatakda ng oras ng iyong kamatayan, dapat ka nang mamatay. Kahit magmakaawa ka pa sa mga Diyos ng kaharian sa langit, kahit sa pinakamakapangyarihang Diyosa, hindi ka nila may iligtas. Dahil ang aklat sa langit ay ang sagisag ng makalangit na daw, sino ang kayang sumalungat sa makalangit na daw na ito? Siyempre, ang makalangit na daw ngayon ay nagpakita ng isang bagay na medyo nakakaintriga, dahil paano ito magiging parang biro kung ang mga hula sa kamatayan ay may kasamang katayuang, maaaring matukoy. Ano na nga ba ang nangyayari sa aklat ng langit? Tingnan mo. Lalabas na ang mamamatay tao. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang Diyos ni Yin, at pagkatapos ay ilang. Nagpakita ulit, Sus Mariosep, tinanggal na naman. Lahat ay naiwan na may matulanhagang maitim na linya sa kanilang noo, ano ba itong nangyayari? Hindi na tayo makapaghintay pa, kahit na may problema sa aklat ng langit o pagbabago sa daw ng langit. Dalhian natin at hanapin si Porter Birch. Huminga ng malalim ang Diyosa ng Yin at Yang at sinabing, bakit mo siya hahanapin? Para iligtas siya. Sa tingin mo ba ay kaya nating tutulan ang aklat ng langit? Wala ring silbi ang pagsasabi sa kanya. Bukas, sa oras ng Zin, dapat siyang mamatay. Kung gayon, hayaan mo siyang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanya. May balitang mayroon siyang ilang mga kerida sa Immortal Realm at sa Demon World, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin nila kapag wala na siya? Dapat ba nating iulat ang bagay na ito sa mga Diyos ng kaharian sa langit? Tumingin si Emmanuel Acme sa Diyos ng reinkarnasyon at nagtanong. Umiling ang reinkarnasyon na Diyos na may mapait na ngiti, bakit naman mag-aalala ang mga Diyos ng kaharian sa ating buhay o kamatayan? Kami lang. Mga hindi gaanong mahahalagang karakter. Sabihin mo sa kaharian ng langit na may problema sa aklat ng langit. Pagmamakaawa ni Emmanuel Acme. Hindi na kailangan, ang daw sa langit ang magpapasya nito, at kahit alam nila, hindi ito makakatulong. Katapusan na ba ng panahon ng kautusan ngayon, o ang partikular na katapusan na ito ng panahon ng kautusan ay isang bagay na espesyal? Kahit ano paman, Terra, hanapin natin si Porter Birch. Walang nakitang dahilan ang mga Diyos, ngunit ang kanilang layunin sa paghahanap kay Porter Birch ay upang makita kung paano siya mamamatay, kung siya ba ay papatayin, mamamatay sa kalungkutan pagkamatay ng kanyang anak, mababaliw sa galit, o mamamatay sa pagtawag ng isang banal na kalamidad. Kaya, gusto nilang maunawaan ang kahulugan sa likod ng mga ellipses. Lumipad palabas ng palasyo ng aklat ng langit ang 9 na dakilang Diyos, at pagkatapos ay mabilis na nakipag-ugnayan ang matandang halimaw na sina Yin at Yang kay Porter Birch. Sa kasamaang palad, kahit na ipinadala niya ang mensahe, wala siyang natanggap na anumang tugon mula kay Porter Birch. Tama, noong hinulaan ko ang kanyang kapalaran dati, natukoy ko na ang oras at lugar ng pagkamatay ng kanyang anak, malamang napunta siya sa larangan ng digmaan na iyon, na matatagpuan sa kapatagan ng ghostly space. Terra na, sigaw ng matandang halimaw na sina Yin at Yang at lumipad patungo sa portal na patungo sa ghostly space.
Ang ghostly space at ang reincarnation space ay dalawang magkahiwalay na eroplano, at ang tanging paraan ng kanilang pagkonekta ay sa pamamagitan ng isang plane teleportation array, isang super teleportation formation. Kahit para sa mga nilalang na tulad nila mula sa kaharian ng Diyos, ang teleportation formation ang tanging paraan ng paglalakbay. Ang siyam na Diyos ay kumilos ng napakabilis at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking parisukat na kumikinang sa liwanag, pinamumunuan ng maraming nether cultivator na parotpar ito. Diyos. Naku po, ang siyam na dakilang Diyos. Pagbati sa Diyos. Pagbati sa Diyos. Mahigit 10,000 nether cultivator, nang makita ang siyam na dakilang Diyos, ay agad na lumuhad at masigasig silang binati. Hindi pinansin ng matandang halimaw na yin at yang at ng iba pa ang mga taong ito at lumapag sa teleportation formation, mabilis na naipasok ang teleportation spirit stones. Kasabay ng ugong at pag-ugong, gumana ang porma sayon ng teleportasyon, at sa sumunod na sandali, naglaho ang siyam na dakilang Diyos sa ere. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang siyam na dakilang Diyos sa plane teleportation array sa ghostly space. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw sila, bawat isa sa kanila ay napasigaw ng pagkagulat, dahil naroon si Porter Birch, ang Diyos, na lumulutang sa hangin sa itaas ng porma sayon ng teleportasyon, malamig na pinagmamasdan ang bawat taong pumapasok at lumalabas sa porma sayon. Porter Birch, anong ginagawa mo rito? Lumipad pataas ang siyam na dakilang Diyos at nagtanong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1147 isang banal na sugo na may apelyidong Nung. Reincarnation, Yin at Yang, Layla Dodson, bakit kayo naparito? Si Porter Birch, na nakatayo sa itaas ng plane teleportation array, ay hindi napigil ang sumimangot nang makita ang siyam na iba pang downlords na paparating. Posible kayang nandito sila para pagtawanan siya. Porter Birch, kararating lang natin galing sa Palace of Heavenly Book. Anunsyo ng reincarnation downlord, ang kanyang kutis ay medyo hindi natural, total, si Porter Birch ay nakatakdang mamatay. Oh, kumusta ang sitwasyon sa Palace of Heavenly Book? Casual na tanong ni Porter. Ito, sumulyap ang reincarnation downlord sa Yin at Yang downlord, at nawala ng masabi. Mas mabuting maging prangka ako sa kanya, payo ng Panginoon ng Yin at Yang daw, nang direktang kinausap si Porter, matandang Porter. Ang aklat ng langit sa palasyo ay talagang sumailalim sa isang malaking pagbabago. Parang magulo ang tadhana, at maging ang kalikasan ng ating mga kapalaran ay nagbago na. Ano? Nagbago na ba ang iyong mga kapalaran? Nagbago sa ano? Hindi ba't lahat kayo ay nakatadhana para sa buhay na walang hanggan? Nabigla si Porter Birch. Hindi na, sagot ng Panginoon ng Yin at Yang daw nang may mapait na ngiti. Lahat ng siyam nating likas na kapalaran ay nabago na sa, nakabinban, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang kaisipan. Nagulat si Porter, pagkatapos ay tinaas ang kanyang mga kilay. Niloloko mo ba ako? Inikat ng Yin at Yang downlord ang kanyang mga mata, bakit ako magbibiro tungkol dito? Huwag kang maniwala sa akin, tanungin mo si reinkarnasyon. Lumingon si Porter Birch sa reincarnation downlord, na same time na tumango bilang pagsang-ayon. Kakaiba, nakabinbin ang tadhana. Buhay at kamatayan sa isang kisap mata. Lubhang nalito si Porter Birch, anong uri ng aklat ng langit ito? Iba ang problema natin, sabi ng Panginoon ng Yin at Yang daw, habang nakatingin kay Porter, pero ang pangunahing inaalala ay ikaw. Nabunyag na ang oras ng iyong kamatayan. Iba ang akin sa iyo. Oras ng kamatayan. Hindi na ba ako pinagkalooban ng buhay na walang hanggan? Mayroon na akong oras ng kamatayan. Nanginig ang buong katawan ni Porter. Tama iyan, tumango ang Panginoon ng Yin at Yang daw. Ang oras ng iyong kamatayan ay bukas ng umaga, sa oras ng Zin, may tiyak na oras, ngunit walang tiyak na lokasyon. Nanginig ang katawan ni Porter Birch, at muntik na siyang mahulog mula sa langit. Bukas ng umaga, sa oras ng Zin, nakatakda na ba siyang mamatay? Ang pagbabago ba na ito ay mula sa aklat ng langit? Namutla ang mukha niya. Bilang isa sa 10 dakilang downlords ng Netherworld, sino ang makakapatay sa kanya? Sino ang maglalakas loob na patayin siya? Kahit ang mga kilalang dakilang emperador ng 4 na kaharian ng immortal, demonyo, halimaw,
at Buddha ay hindi siya kayang patayin, dahil isa siyang kataas-taasang Tao Lord. Maliban na lang kung may Diyos ba na gustong patayin ako? Hindi mapakali si Porter, dahil ang kaisipang iyon ay tunay na nakakatakot. Porter Birch, mas makabubuti kung simulan mo nang ayusin ang mga bagay-bagay mo, seryosong mungkahi ng reincarnation Tao Lord. Bagamat may kaguluhan sa aklat ng langit, hindi ito nagkakamali. Bakit hindi mo kontaken ang Heavenly Realm? Marahil ay may iligtas nila ang buhay mo, mungkahi ng Panginoon ng Yin at Yang daw. Huminga ng malalim si Porter Birch, muling naging malamig ang kanyang mga titig. Nakamit niya ang daw sa pamamagitan ng pagpatay at nakaligtas sa hindi mabilang na mga siklo ng reinkarnasyon, ngunit nakatanggap din siya ng tulong mula sa isang partikular na angkan sa Heavenly Realm. Siya ay karaniwang nagtatrabaho sa isang maimpluwensyang pamilya mula sa Heavenly Realm, kung hindi siya aakyat sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang isa sa 10 dakilang Tao Lords ng Netherworld. Makikipag-ugnayan ako sa Upper Realm, desisyon ni Porter Birch, na lubos na batid ang bigat ng sitwasyon. Nakataya ang buhay niya, at kung walang plano, tunay siyang mamamatay. Bagamat hindi maaaring suwayan ang aklat ng langit, marahil ay may paraan ang mga Diyos ng kaharian ng langit para mabuhay siya. Taglay ang isang tislap ng pag-asa, agad siyang pumailanglang sa langit, itinuro ang kanyang noo, at isang kislap ng dugong liwanag ang sumilay doon. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa kaharian ng langit. Ilang sandali pa, nagsimulang manginig ng malakas ang kanyang katawan, na parabang sinasapian siya ng espiritu habang sumasayaw ng isang shaman, nakakakilabot, lalong namutla ang kanyang kutis, at lalong humihina ang kanyang hininga. Nakakapagod ang pakikipag-usap sa mga Diyos ng Heavenly Realm. Kahit bilang isang Tao Lord, ang matagalang pakikipag-ugnayan sa kanya ay maaaring magpatuyo sa kanya. Pagkatapos ng 3 minuto, dumura siya ng dugo kasabay ng paghuwa, at tumalon pataas sa hangin. Anong nangyari? Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ng 9 na Tao Lords. Huminga ng malalim muli si Porter Birch, hindi rin alam ng pamilya Nash ang kaguluhan ng aklat ng langit, ngunit magpapadala sila ng isang banal na sugo mula sa langit patungo sa mundong ilalim bukas ng umaga. Ang banal na sugo ng pamilyang Nash ay bababa sa mababang kaharian. Sabay-sabay na hingal ng lahat ng mga Panginoon. Sa Heavenly Realm, mayroong 8 dakilang pamilya, isa na rito ang apelyidong Nash na Nash Clan, isa rin sa 8 dakilang pamilya ng Heavenly Realm, at kabilang sa mga bulong-bulungan, mayroong isang divine skill na kilala bilang muling pagkabuhay mula sa mga patay sa loob ng pamilyang Nash. Kahit ang mga patay ay maaaring maligtas, ang pamilyang Nash ay nagtataglay ng life divine technique, na may kakayahang lumikha ng buhay. Sa pagdating ng isang banal na sugo, bahagyang bumuti ang ekspresyon ni Porter Birch. Ang pamilyang Nash ay mayroong life divine technique, na may kakayahang bumuhay muli ng mga patay. Kaya kahit ideklara ng aklat ng langit ang kanyang pagkamatay, dapat ay kaya pa rin siyang buhayin muli ng banal na sugo ng pamilyang Nash, tama ba? Siyempre, alam din niya na ang aklat ng langit ay kumakatawan sa makalangit na Tao, at tila hindi kayang palitan ng pamilyang Nash ang makalangit na Tao. Sa makatuwid, ang kanyang tsansa na mamatay ay mahigit 70% pa rin. Baka hindi na siya makaligtas. Kumalma si Porter Birch at saka kinuha ang kanyang message jade disc para ayusin ang kanyang mga gawain pagkatapos ng kanyang kamatayan, dahil may kakailanganin siyang asikasuhin na hindi pa tapos kung sakaling mamatay nga siya bukas. Tumahimik din ang mga Panginoon, tahimik na naghintay kasama si Porter Birch. Pagkatapos ng halos 6 na oras na abala, 2 sinag ng liwanag ang lumabas mula sa teleportation formation, 2 Nether Emperor na naglingkod sa ilalim ni Porter Birch, na hindi lang nila siya sinusundan ng malapitan noon. Naayos na ba ang bagay na ito? Habang nakatingin sa 2 papasok na Nether Emperor, magaan na nagsalita si Porter Birch, tila walang nababagabag sa mga sandaling iyon. Lahat ay patay na, sabi ng isa sa mga emperador ng Nether, habang nakayuko at magkahawak ang mga kamay. Mabuti naman. Umalis ka na, malaya ka na. Sabi ni Porter Birch nang may bahagyang ngiti. Panginoon ko, ikaw. Hindi naintindihan ng 2 emperador ng Nether ang ibig sabihin ni Porter Birch. Sige, sabi ni Porter Birch sabay kaway ng kamay. Oo, umalis ang 2 dakilang Nether Emperor na may kalituhan,
hindi ng ahas na magtagal. At ang gawaing itinakda ni Porter Birch para sa dalawang dakilang emperador ng Nether ay tunay ngang pagpatay, mayroon nga siyang kinikimkim na ilang mangingibig, na hindi naninirahan sa loob ng kanyang palasyo, kundi naninirahan sa mga panlabas na tirahan. Kaya ngayon lang siya naglabas ng isang utos sa ilang mga panlabas na tirahan, mula itaas hanggang ibaba, libu-libong residente ang pinatay lahat ng dalawang dakilang Nether Emperor na ito. Ang lalaking ito ay tunay na walang awa. Ang kanyang mga kilos ay malupit at walang awa. Tama, matandang Birch, bakit ka nakalutang sa ibabaw nitong plane teleportation array? Ano pang hinihintay mo? Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang Panginoon ng Yin Yang na itanong ito, isang tanong na ikinatuwa rin ng ibang mga Panginoon. Hinihintay ko ang dalawang mamamatay tao na pumatay sa anak ko. Sabi ni Porter Birch nang may malamig na tawa, kahit hindi ko alam kung saan sila nagtatago, tiyak na pupunta sila sa reincarnation space. Intuition ko yan, tinanong ko na ang mga opisyal sa teleportation formation, at ang dalawang mamamatay tao na yan ay hindi pa nakadaan sa teleportation formation. Paano kung hindi sila dumating? Muling tanong ng Panginoon ng Yin Yang. Kung gayon, nasa inyong lahat na iyan. Kung mamamatay ako bukas, guguluhin kita para ipadala ang dalawang mamamatay tao na iyon sa bilangguan ng pagkakasala. Matagal na tayong magkaibigan at kasamahan, syempre, tutulong kami rito, tumanggo ang Panginoon ng reincarnation path bilang pagsang-ayon. Ang susi ay, sino nga ba talaga ang dalawang taong ito? Kumunat ang noo ng Panginoon ng Yin Yang at nagtanong. Nagpakawala si Porter Birch ng isang malamig na tawa, kung tutuusin, hindi naman sila mga Diyos o immortal. Nakita mo na ang footage kahapon, noong una, hindi nila natalo ang dream. Kung gayon, hintayin natin kung ano ang mangyayari bukas ng umaga. Hindi na nagsalita pa ang lahat ng mga Panginoon, mabigat ang kanilang kalooban, iniisip kung ano nga ba ang eksaktong mangyayari kinabukasan. Di nagtagal, sumapit ang gabi. At mabilis, malapit nang magbukang liwayway. Habang lumilipas ang gabi at sumasapit ang pagbubukang liwayway, biglang isang guhit ng pulang ilaw ang direktang sumilay mula sa kalangitan. Ang pulang ilaw na iyon ay isang tao, na mas mabilis pa sa paggalaw ng 10 dakilang Panginoon. Isang banal na sugo. Nang makita ang pulang ilaw, sabay-sabay na tumayo ang 10 dakilang Panginoon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1148 paparating, swoosh, ang pulang ilaw ay direktang sumilay mula sa malayong abot tanaw at huminto sa harap ng 10 immortal venerates. Saka nito ibinunyag ang tunay nitong anyo, na isa pala itong babae, nakadamit na parang isang tipikal na babae, mga 30 taong gulang, ngunit ang kilos nito ang natural na nagpaiba sa kanya. Isang banal na sugo, isang mensahero na ipinadala mula sa kaharian ng langit. Siyempre, wala siyang anumang banal na aura sa paligid niya ng sandaling iyon, sa halip, mayroon siyang simple at dalisay na hangin, ngunit dala nito ang pakiramdam ng mga pagbabago na natatangi sa mga banal na nilalang at hindi maitago kahit anong pilit ng isa. Itinago lamang niya ang kanyang divine aura gamit ang isang espesyal na pamamaraan, kung hindi, ang pagbaba sa lower realm ay magdudulot ng matinding parusa sa langit. Masasabing kung nagpakita lang siya ng kahit kaunting divine aura, baka pinatay na siya agad ng heavenly daw. Ang dahilan kung bakit kinilala siya ng emperador ng reinkarnasyon at ng iba pa bilang isang mensahero ay ang sinauna at pabago-bagong aura na nagmumula sa kanya. Pagbati sa banal na sugo, ginang. Maging ang emperador ng reinkarnasyon ay yumuko ng malalim sa sandaling ito, hindi napigilan. Ang isang banal na sugo ay isang naninirahan sa heavenly realm, isang banal na nilalang, at kahit na sila ay kaanib ng heavenly realm, sa totoo lang, hindi sila gaanong naiiba sa isang immortal emperor. Sino si Porter Birch? Sabi ng babae, bahagyang tumango lamang patungo sa mga immortal venerate bago direktang tinanong si Porter Birch. Ako nga, agad na humakbang paarap si Porter Birch. Ito ang aking identity token. Kumuha ang babae ng isang gintong token, ipinakita ito sa harap ni Porter Birch at pagkatapos ay mabilis na itinago ito, nagpatuloy, ako si Morgan Nash, ang ika-9 na henerasyong inapo ng pamilyang Nash ng Heavenly Realm. Halika ngayon, at patikan mo ng iyong essence blood ang batong ito.
Kumuha siya ng isang tricolor stone, kung saan matatagpuan ang kataas-taasang espiritual na kapangyarihan ng buhay. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Porter Birch, at walang pag-aalinlangan, pinatulo niya ang kanyang essence blood sa bato. Whoosh! Sa sandaling dumampi ang essence blood ni Porter Birch sa bato, nagsimula itong kumislap, habang bahagyang ipinikit ng babae ang kanyang mga mata para maramdaman ito. Tunay nga, may mga bakas ng nakamamatay na enerhiya. Enerhiya ng kamatayan, ibig sabihin, ang aura ng kamatayan, at nararamdaman ng bato niya ang buhay at kamatayan ng taong pinatulo ang dugo rito. Pero hindi mahalaga, biglang ngumiti si Morgan Nash at sinabing, sabi ng pinuno ng pamilya, masigasig ka raw na naglilingkod sa pamilya Nash namin sa The Netherworld sa loob ng maraming taon, na nag-aambag ng parehong pagsisikap at paghihirap. Kaya kahit ipag-utos ng Heavenly daw ang iyong kamatayan, may kakayahan ang aming pamilya Nash na buhayin ka muli. Ang iyong dugong asensya ay nasa loob na ngayon ng bato ng muling pagkabuhay. Kaya, kailangan ko na lang ibalik ang bato sa kaharian ng langit, at magagawa ng ulo ng pamilya na muling likhain ang iyong katawan at buhayin kang muli bilang isang Diyos. Tahimik, hindi napigilan ng lahat ng Immortal Venerates ang huminga ng malalim. Isa itong Diyos, ito ang ibig sabihin ng pagiging isang kataas-taasang banal na nilalang, na pinakamalapit sa makalangit na daw. Salamat po, banal na sugo, ginang. Salamat, pinuno ng pamilya, Ginoo. Nagbigay si Porter Birch ng isang mahusay na pagpupugay at lumuhad bilang pasasalamat. Mayroon pa, patuloy ni Morgan Nash nang nakangiti, sa lalong madaling panahon, kayong mga Immortal Venerates ng The Netherworld ay maaari ring makatanggap ng balita mula sa Heavenly Realm, na mag-uutos sa inyo na pumunta sa pinagmulan ng mga Diyos sa Mortal World. Tungkol naman sa dahilan, mauunawaan mo ng malinaw kapag natanggap mo na ang mensahe. Ano? Nagulat din ang mga Immortal Venerate nang marinig ito. Pupunta sa pinagmulan ng mga Diyos. Oo, dapat may mga benepisyo rin para sa iyo, dagdag ni Morgan Nash. Salamat, banal na sugo, ginang. Yumuko ang mga Immortal Venerate bilang pasasalamat. Huwag mo akong pasalamatan, wala naman akong masyadong nagawa, nagpaalam lang ako sayo. Siya nga pala, Porter Birch, sabi mo malapit ka nang mamatay. Malapit na ang oras, sabi ni Morgan Nash, habang nakatingin sa langit, dahil malapit na ang oras. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Porter Birch, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Tila nahalata ni Morgan Nash ang pagkabalisa ni Porter Birch, kaya ngumiti siya at sinabing, pumunta ako rito para sa dalawang dahilan. Una, para kunin ang iyong essence blood upang maghanda para sa iyong muling pagkabuhay, at pangalawa, kung hindi ito parusa mula sa Heavenly daw, anuman ang mangyari, tutulong ako sa iyo. Sabi ng pinuno ng pamilya, kahit na ang aklat ng langit ay itinatakda ng makalangit na daw, ang makalangit na daw ay isa lamang tuntunin, tayong mga tagapagsaka, nililinang man natin ang espiritu, ang katawan, o umaakyat sa pagka-Diyos, ay pawang sumusuway sa makalangit na daw at sumasalungat dito. Sa makatuwid, hindi lahat ng nakasulat sa aklat ng langit ay lubos na mapagkakatiwalaan, maaaring magkaroon ng mga pagkakamali. Salamat po, banal na sugo, ginang. Dahil dito, mas nakaramdam ng kapanatagan si Porter Birch. Tapos na ang oras, biglang paalala ng Yin Yang Master. Swoosh! Kasabay ng pagsigaw ng boses ng Yin Yang Master, dalawang daluyan ng liwanag ang mabilis na lumipad mula sa malayong kalangitan, bawat isa ay may dalang isang siksik na nether aura. Sa kanila, ang isang nether aura ay nasa antas ng Nether Venerable, at ang isa naman ay nasa antas ng Nether Emperor. Sila na, sabay na bulalas ng Yin Yang Master at ni Porter Birch. Ang dalawang individual na ito, na ang isa ay kasing taba ng baboy, at hindi kasing hugis ng tao, ay sadyang nakikilala. Hindi inaasahan, pareho silang taga The Netherworld. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit sina Yusuf Zok at Fatih ay mayroong Nether Aura ay una dahil nilunok ni Fatih ang isang 6th class Emperor of Darkness, kaya natural na ginaya ng katawan nito ang aura ng isang 6th class Emperor of Darkness, na naglilipat ng lahat ng alaala, divine skills, at aura ng Emperor sa kanyang sarili. At nang gamitin ni Yusuf Zok ang Great Withering and Flourishing Technique upang sipsipin ang dream, lahat ng espiritual na enerhiya, cultivation level,
at divine skills ni Dream ay nasipsip ng kanyang nascent soul. Matapos mahigop ng nascent soul, natural lang na kaya na silang gayahin ni Yusuf Zok, kaya na nilang dalawa na maiwasang matuklasan ng Heavenly Dao, kahit hindi nakasuot ng damit Daoist. Hindi sila naglalabas ng tunay na nether breath kundi pinabubulaanan nila ito. Ang isa ay isang immortal respect 6th rank, at ang isa naman ay wala bang cultivation level. Pero pareho silang nagtataglay ng immortal spirit chi, galing sila sa immortal realm. Biglang tinaas ni Morgan Nash ang kanyang kilay at sinabing, "Ano, sila ay mga immortal mula sa immortal realm." Gulat na gulat ang kalipunan ng mga masters. Malinaw na may nether breath ang dalawang ito, at kahit sila ay wala namang napansing mali, ngunit inaangkin ng Divine Envoy na sila ay mula sa immortal realm. Naghahangad ng kamatayan. Galit na ungol ni Porter Birch. May mga immortal mula sa immortal realm na nangahas na pumunta sa kanyang netherworld para patayin ang kanyang anak. Galit na sumangot din ang Masters of Reincarnation Path. "Ano, kilala mo ba ang dalawang ito?" Tanong ng banal na sugo na si Morgan Nash kay Porter Birch. "Pinatay lang nila ang anak ko kahapon. Nandito ako naghihintay sa kanila, at totoo nga, dumating sila." Malamig na sabi ni Porter Birch. Kumunat ang noo ni Morgan Nash at bamulong, ang matabang babae ay malamang na sumanib sa isang sinaunang matako na hayop, kaya kailangan mong mag-ingat sa kanya. Pero ang lalaki, parang hindi naman kahanga-hanga. Sandali na natigilan sina Porter Birch at ang Yin Yang Master. Nakakita sila ng mga imahe mula kahapon kung saan tila hindi kayang talunin ng matabang babae si Dream, at hindi ba't pinatay si Dream ng lalaking iyon. Gayunpaman, nagpalitan ng tingin ang Yin Yang Master at si Porter Birch ngunit hindi tumutol. Tama siguro ang sinabi ng banal na sugo, o baka nga ang matabang babae ay may malaking kakayahan. Tunay ngang dumating na sina Yusuf Zok at Fatty. Mula sa malayo, nakita nila ang 11 individual na nakatayo rito, 10 sa kanila ay naglalabas ng nether breath na may itim na aura na umiikot sa kanila, ang kanilang presensya ay mas malaki kaysa sa isang 9th grade Great Emperor at nagpapahiwatig pa nga ng kahit kaunting divine power. Oo, lahat ng 10 individual ay nakakagulat na nagtataglay ng banal na kapangyarihan, isang hindi inaasahang tuklas. Kung tungkol naman sa isang babae, maliban sa pagiging sinauna at simple, wala na siyang ibang kapansin-pansing katangian. Ang asawa ko, kung hindi ako nagkakamali, sa 11 tao sa unahan, 10 ang mga master, isa ang hindi kilala, nasa panganib tayo, sabi ni Fatty, naninigas ang balahibo dahil hindi niya inaasahang makakatagpo niya ang 10 magagaling na master dito. Nandito ba talaga ang 10 dakilang master sa plane teleportation array na ito para harangin sila? Hindi mahalaga, sabi ni Yusuf Zok nang may bahagyang ngiti, manatili ka lang malapit sa likuran ko. Sa sandaling ito, taglay ang isang kalmadong kilos na kasing kalma ng banayad na simoy ng hangin at maaliwalas na kalangitan. At matapos mabuksan ang 46 na blood beads, matapos magnilay-nilay ng tahimik sa loob ng isang araw at isang gabi, nakamit niya ang isang bagong antas ang kamay ng kataas-taasang langit, ang teknik ng pagkalante at pagunlad, ang mga banal na teknik mula sa aklat ng langit ng 5 elemento ng langit, at lahat ng iba pa, ay sapat na upang durugan ang kalangitan. Hindi siya tumigil bagkus ay bumagal siya, humakbang sa ere. Nang mga 100 metro na ang layo niya mula sa pagtitipon ng mga masters, walang pakialam niyang sinabi, papunta na ako sa reincarnation space. Ngayon, mamamatay ang sinumang hamarang sa aking daan. Tinaasan ni Morgan Nash ang kilay. Napakatapang naman ng sinabi mo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1149 hindi siya mapipigilan ng banal na lungsod, anong kay abangan, tinaasan ni Morgan Nash ang kanyang kilay, isang 6th rank na immortal respect mula sa immortal realm ang talagang nang-ahas na sabihing sino mang hamarang sa kanyang daan ay mamamatay. Walang kaalam-alam ba ang taong ito sa laki ng langit at lupa, o mayroon ba siyang lubos na tiwala sa sarili? Dapat malaman ng isang tao na siya ay isang banal na sugo ng banal na kaharian, at ang 10 tao sa likuran niya ay ang 10 Panginoon ng kataas-taasang mundo ng mga walang hanggan. Ang presensya ng alinman sa mga ito ay nakakagulat. Masasabing bukod sa heavenly realm, ang 11 individual na ito ay kumakatawan sa pinakadakilang mga nilalang.
At gayunpaman, isang simpleng immortal venerate ang nangahas na magyabang ng ganito kalakas dito. Sa sandaling iyon, kumunat din ang noo ni na Porter Birch at ng mga Panginoon ng Yin at Yang, pinag-iisipan ang sitwasyong kinakaharap. Dumating na ang takdang oras, at hindi pa namamatay si Porter Birch. Nagkataon lang na dumating ang dalawang ito mula sa Immortal Realm ng eksaktong panahong ito. Maaari kayang may kaugnayan ang kanilang pagdating sa pagkamatay ni Porter Birch. Pero tila malabong mangyari iyon. Kung isasantabi man kung matatalo ni Porter Birch ang dalawa, kahit hindi niya kaya, narito ang banal na sugo. Kaya, kahit na ang dalawa mula sa Immortal Realm ay nagmana ng pinagsamang pamana ng isang halimaw, tiyak na hindi sila maaaring maging kapantay ng banal na sugo, tama ba? Sa makatuwid, ang pagkamatay ni Porter Birch ay hindi dapat magkaroon ng kaugnayan sa dalawang ito. Ang panahong ito ay 2 oras, at ang dalawang tagapagsakang ito ay malamang na nagkataon lamang na dumating sa panahong ito. Tiyak na ibang tao ang pumatay kay Porter Birch. Hahaha, bigla, habang pinag-iisipan ng lahat ang mga bentaha at disbentaha, at kung ano ang maaaring mangyari, humagalpak ng malakas na tawa si Porter Birch at itinuro si Yusuf Zok, kahit ano pa ang mangyari, ang mapatay kayo, matutupad din ang hiling ng isang matanda. Mamatay ka, umungol, 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 siyam nagguhit ng itim na liwanag sa paligid ng kanyang katawan ang biglang nagpalit at naging mga ilusyonaryong itim na dragon, gamulong patungo kay Yusuf Zok. Kamay ng kataas-taasang langit, nanatiling hindi natitinag si Yusuf Zok na parang bundok. Habang bumabagsak sa kanya ang siyam na itim na dragon, bigla siyang sumugod gamit ang siyam na palad, at siyam na malalangit na kamay ng kataas-taasang langit ang sumunggab sa mga dragon mula sa himpapawid, dinurog sila ng mahigpit. Sumabog ka para sa akin. Boom, boom 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 boom, biglang gumamit ng puwersa ang siyam na kamay ng kataas-taasang langit, at ang siyam na itim na dragon na nabuo mula sa itim na enerhiya ay direktang nabasag. Ano? Labis na nagulat ang siyam na iba pang Panginoon. Kamakailan lang ay nagpalitan sila ng suntok, at nadurog na ba ang Nine Dragon Legacy ni Porter Birch? Hindi ito mga ordinaryong dragon kundi isang pamana na natamo ni Porter Birch, na kilala bilang pamana ng siyam na dragon. Ang mga dragon na ito ay nagsisilbing opensa at depensa, ang lakas ng bawat Black Dragon ay maihahambing sa isang 9th grade Great Emperor, tama ba? Ngunit ang palitan ay katatapos pa lamang magsimula, at ang ika-6 na ranggo na kabilang sa klase ng Immortal Venerate ay brutal na dinurog ang pagmamalaki at kagalakan ni Porter Birch, ang Nine Dragon Legacy. Napataas din ang kilay ni Morgan Nash sa hindi makapaniwala, dahil malinaw na ang kalaban ay isang ang 6th rank Immortal Respect. Hindi, yung siyam na palad kanina lang. Pumikit sandali si Morgan Nash, inaalala ang puwersang lumalabas mula sa siyam na palad na iyon. Ilang sandali pa, biglang dumilat ang mga mata ni Morgan Nash, lakas ng langit, lakas ng universo, lakas ng bituin, imposible ito. Siya rin ay namangha, dahil paano kaya nalilinang ng isang tao ang napakaraming kataas-taasang banal na kapangyarihan. Maging ito man ay lakas ng langit, lakas ng universo, o lakas ng bituin, ang bawat isa ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa buong kalangitan, lalo na ang lakas ng langit, na may bakas ng isang tawag mula sa lakas ng langit, na kumakatawan sa lakas ng langit mismo. At hindi ba't ang 10 Panginoon lamang ang nagtataglay ng kapangyarihang makalangit? Sa unang pagkakataon, naging seryoso si Morgan Nash, at iniugnay din ito sa di umano'y pagkamatay ni Porter Birch sa takdang panahon. Ang nakatakdang panahon, iyon ay ngayon mismo. Maaari kayang si Porter Birch ay nakatakdang patayin ng taong ito. Samantala, pinag-iisipan din ng siyam na iba pang Panginoon ang bagay na ito. Malinaw na ngayon na ang magsasakang ito ay isang mapanghamong nilalang kaya posible kayang mamatay si Porter Birch sa kanyang mga kamay. Naghahangad ng kamatayan. Bagamat nabigla si Porter Birch sa kapangyarihan ng binata, galit pa rin siyang umungol at itinuro ang isang daliri ng pagkalipol. Humumungi, sa kawalan, tila naubos ang hangin, at isang puwersang nagbubuklod kay Yusuf Zok, naramdaman naman ni Yusuf Zok na naubos ang kanyang kapangyarihan. Siyempre, hindi siya nagpakita ng gulat, bagkus ay bahagyang sumangot, at biglang nanginig ang buong katawan niya, huminto ang oras. Whoosh!
Sa isang iglap, tumigil ang oras at tumilapon sa ere, maging ang 10 dakilang emperador o ang banal na sugo, sa sandaling iyon, silang lahat ay sandaling nalito. At sa panandaliang sandaling ito ng pagkalito, ang kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf Zok ay tahimik na dumating sa itaas ng ulo ni Porter Birch, idinidiin ang isang palad sa kanyang noo. Pamamaraan ng pagkalante at pag-unlad. Nang gamitin ni Yusuf Zok ang kanyang lakas, buhay at kamatayan, umikot sa harap ni Porter Birch ang mga siklo ng reinkarnasyon, nakita niya ang panahon ng kanyang mapagmataas na kabataan, ang tugatog ng kanyang walang kapantay na kamahalan. Pero sa sumunod na segundo, nakita rin niya ang isang palad na tumatakip sa kanyang kalangitan, sa kanyang mundo, na ginagawang madilim ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, nang walang maintindihan, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na sigaw, "Hinahanap mo ang kamatayan, bata." Ito ang matinding sigaw ng banal na sugo, na magitan ang banal na sugo sa sandaling malapit na siyang mamatay. Kasunod ng sigaw na iyon, natauhan ang 9 na dakilang emperador sa gitna ng paghinto ng oras at nagsimulang umatras sa takot, na parang nakakita ng multo. Sa katunayan, sila ay mga multo, mga hari sa mga haring multo, ngunit ngayon, lahat ng balahibo sa kanilang mga katawan ay nanindigan, nakakaramdam ng matinding takot. Mamamatay ang mga hamarang sa akin. Hindi inalis ni Yusuf Zok ang palad sa ulo ni Porter Birch, habang ang isa pa niyang kamay ay nakaunat na patungo sa sumusugod na banal na sugo. Nag-multitask siya gamit ang isang isip at dalawang gamit, ang isang palad ay patuloy na kumukuha ng enerhiya ng divine skills mula kay Porter Birch sa pamamagitan ng withering at flourishing technique, habang ang isa naman ay sumugod patungo sa divine envoy. Sa sandaling iyon, siya ay kasing lakas ng kalangitan. Sa sandaling iyon, kontrolado niya ang buhay at kamatayan. Sa sandaling iyon, kahit ang mga Diyos ay hindi siya mapipigilan sa pagpatay. Nagkamalay muli si Porter Birch ngunit hindi na makagalaw. Dilat na dilat ang kanyang mga mata, pinanood niya ang sarili niyang katawan na nangangitim, nalalanta, at nabubulok. Ito ang ritmo ng pagkalanta, ng pagkaubos ng langis at ng pagkamatay ng lampara. Tumama ang palad ni Morgan Nash sa kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf Zok, hindi pa rin natitinag si Yusuf Zok, ngunit naitaboy ang banal na sugo. Natulala ang 9 na dakilang emperador, nagpalitan ng mensahe gamit ang divine sense. Dapat ba natin siyang iligtas? Dapat ba natin siyang iligtas? Mamamatay na si Porter Birch, isang halimaw, isang halimaw. Sigaw ng Yin Yang Ghost, sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kalakas na halimaw. Isang 6th rank immortal respect mula sa immortal realm ang tinatalo ang isang great emperor nang walang kakayahang lumaban. At laban sa banal na sugo, nagawa niyang itaboy ang sugo. Tao rin ba talaga ang lalaking ito? Kahit ang mga Diyos ay hindi kasing takot niya. Dapat ba natin siyang iligtas? Nagpalitan ng tingin ang dakilang emperador ng reincarnation path at ang iba pa. Oo, dapat ba nila siyang iligtas? Kung magsasanib puwersa sila, halos mailigtas nila si Porter Birch, at hindi ba nila nakita ang banal na sugo na gumagawa ng hakbang? Kaya kung patuloy silang magmasid, at magalit ang banal na sugo, matitiis pa kaya nila ito? Iligtas mo siya. Agad na nagdesisyon ang Reincarnation Path Emperor na iligtas ang lalaki, hindi siya naniniwala na ang 10 dakilang emperador at isang divine envoy ay hindi kayang pumatay ng isang 6th rank immortal respect. Iligtas ninyo siya. Sabay-sabay na tugon ng iba pang mga dakilang emperador, upang iligtas. Atake. Umungol. Hinahanap mo ang kamatayan, bata. Ito ang aking kataas-taasang mundo ng mga hangganan, mamatay ka para sa dakilang emperador na ito. Patayin. Sabay-sabay na naglunsad ng pag-atake ang 9 na dakilang emperador kay Yusuf Zok. Gayunpaman, ang hindi nila namalayan ay, nang magpasya silang iligtas si Porter Birch, ang aklat ng langit sa palasyo ng aklat ng langit ay muling sumailalim sa mga pagbabago, at sa hindi pa napagpapasyang kapalaran ng 9 na dakilang emperador, nagbago ang kapalaran ng 2 dakilang emperador, na nagmamarka sa kanilang kamatayan sa oras ng Zin. Lumitaw ang mamamatay tao, mga ellipses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1150 pagtakas mula sa banal na lungsod hindi patiyak, ang buhay at kamatayan ay nasa isang isipan. Malawak at malabo ang kahulugan ng pariralang ito.
Ano ang ibig sabihin ng buhay at kamatayan sa isang kaisipan? Sariling kaisipan ba ito, o kaisipan ng iba? Kaya naman, kahit ang siyam na dakilang monarkang daw ay hindi naunawaan ang kahulugan ng pariralang ito. Siyempre, mauunawaan nila ito di magtatagal dahil, sa sandaling lumipat sila, ang aklat ng langit ay sumailalim sa isa pang pagbabago. Sumugod ang siyam na dakilang monarkang daw, nagsanib puwersa upang atakihin si Yusuf Zok, ang banal na sugo, inis at nagagalit, dahil ang isang simpleng immortal na binarado ay casual na nakabangga sa kanya, habang ang isang palad ay nakadikit sa isa pa. Hindi lamang ligtas ang immortal venerate, kundi siya rin ang naging hindi matatag ang mahalagang enerhiya. Bagamat hindi ito ang kanyang tunay na lakas, isa siyang banal na nilalang. Paanong hindi mapipigilan ng isang banal na nilalang ang isang menor de edad na practitioner na makapasok sa immortal realm? Nang magkamalay, paulit-ulit na umungal si Porter Birch, namimilipit sa halos tuyot niyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang pinakamataas na nakamamatay na aura ay sumabog mula sa kanyang noo, sinusubukang basagin ang kamay ng pagkalanta at kasaganaan ni Yusuf Zok. Pero, wala itong silbi. Gamit ang 46 na blood beads, hindi mapigilan ng mga banal na nilalang si Yusuf Zok sa pagpatay kay Porter Birch. Mind Domain. Malamig na singal ni Yusuf Zok, at ang kanyang malawak na telekinesis ay walang awang bumalot kay Porter Birch. Sa isang iglap, nanlabo ang mga mata ni Porter Birch, dahil ang telekinesis ni Yusuf Zok ay napakalakas, 100 beses, 1,000 beses, o 10,000 beses pang ang mas malakas kaysa sa kanya. Pagkalason at pagkalipol ng kasaganaan. Pang-iinis na sabi ni Yusuf Zok at, sa isang malakas na pagpindot ng kanyang palad, nagkaroon ng malakas na kalabog, at isang Daw Monarch ng the Netherworld, isa sa 10 dakilang Daw Monarch, ang namatay agad. Ang pinakanakakagulat ay sa sandali ng marahas na pagkamatay ni Porter Birch, ang tricolor stone na hawak ng banal na sugo sa kanyang mga bisig ay sumabog din ng marahas, na labis niyang ikinagulat. Sa katunayan, nagpatulo si Porter Birch ng isang patak ng essence blood sa tricolor stone, isang gantimpala mula sa banal na kaharian, na siyang magbibigay daan sa kanyang muling pagkabuhay. Pero ngayon, sa ilalim ng salaitan ng mga palad ni Yusuf Zok na withering at prosperity, maging ang essence blood sa batong may kaugnayan kay Porter Birch ay sumabog. Sobrang kakaiba, at sobrang nakakatakot. Muling sumalakay ang siyam na dakilang monarkang daw at ang banal na sugo, ngunit si Yusuf Zok ay nagpakawala ng isang mahabang alulong, biglang tumalon sa ere, ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga kaluskos na parang sumasabog na sitaw. Gamit ang withering and flourishing technique, nasipsip niya ang buong puwersa at enerhiya ni Porter Birch. Kaya naman, habang tinatanggap ito ng kanyang nascent soul na parang matamis na ulan, patuloy itong nakalusot at agad na umabot sa estado ng isang 9-rank Immortal Venerable. Tama, isang 9-rank Immortal Venerable, isang mataas na ascension, isang nakakatakot na upgrade speed. Paghinto ng oras, kamay ng kataas-taasang langit. Si Yusuf Zok, na nahaharap sa pagkubkob ng 10 makapangyarihang nilalang, ay hindi nagulat o nataranta. Sa kabaligtaran, siya ay lubos na kalmado at patuloy na nanunuya. Paano siya mapipigilan ngayon ng mga taong ito? Ginamit niya ulit ang time pause at pinakawalan ang kamay ng kataas-taasang langit. Tinarget ang banal na sugo dahil siya ang pinakamalakas, kaya pinili niya ang pinakamalakas para patayin. Sa pag-isyo ng time pause, ang kawalan ay nanigas sa iglap na iyon, at pagkatapos ay nagkamalay muli si Morgan Nash, ang banal na sugo. Pero sa sandaling natauhan siya, biglang may palad na tumama sa kanyang korona. Takot na takot siya, sumigaw, alam mo ang batas ng oras, alam mo ang batas ng oras, imposible yan. Boom! Gamit ang palad na ito, hindi ginamit ni Yusuf Zok ang withering and flourishing technique, dahil ang sining na iyon ay nangangailangan ng proseso upang pumatay. Sa halip, ginamit niya ang pinakamarahas at direktang pamamaraan, ang kapangyarihang langit, ang pagsasanib ng kapangyarihan ng kaharian at kapangyarihan ng bituin upang pumatay. Boom! Matigas na tinamaan ng kamay ng kataas-taasang langit ang noo ni Morgan Nash. Ngunit hindi alam kung ano ang bumubuo sa kanyang katawan, nakakagulat na hindi ito nabasag sa isang tama lamang ng palad. Bagamat may narinig na kaluskos, dumura si Morgan Nash ng dugo at nahulog, ngunit hindi siya namatay.
Ang lakas. Tinaas ni Yusuf Zok ang kanyang kilay, tuloy. Hindi niya pinansin ang siyam na gulat na Dao Monarch na nakalimutang sumuntok at nagpatuloy sa pagpalo gamit ang isa pang palad, inaatake ang Divine Envoy. Umugang, ang banal na sugo na si Morgan Nash ay nagpakawala ng isang mabangis na ungol, sa langit at sa lupa, walang makakapagligtas sa iyo. Narinig ko na iyan ng milyon-milyong beses na, at lahat ng nagsabi nito sa akin ay namatay na. Nanginig ang buong katawan ni Yusuf Zok, larangan ng oras-espasyo, kontrol ng isip, liwanag ng paglilinis, lambat ng langit at lambat ng lupa, itim na hangin at berdeng apoy, kamay ng pagkalanta at kasaganaan, kamay ng kataas-taasang langit. Ginamit niya ang lahat ng kanyang divine skills ng sabay-sabay, at nang sumabog ang nakasisilaw na hanay ng mga sining at pamamaraan, nahati ang langit at naduraj ang lupa, dahilan upang tuluyang mapa-atres ang siyam na dakilang Dao Lord. Kasabay nito, tumayo sila nang nakataas ang balahibo, gulat at takot na gulat. Natalo ba niya ang banal na sugo nang walang kakayahang lumaban? Pinatay ba niya si Porter Birch? Siya ang ellipses. Pangkalahatang Zen na liwanag, paglilinis ng mundo. Ang mga Diyos ay mga Diyos pa rin, na nagtataglay pa rin ng mga walang kapantay na pamamaraan. Kaya, habang ginagamit ni Yusuf Zok ang kanyang mga divine skills, bigla niyang pinagdikit ang kanyang mga palad at kinakagat ang dulo ng kanyang dila. Sa itaas mismo ng kanyang ulo, isang gininto ang halo ang kumislap, na bumabalot sa kanya ng patong-patong. Pagkatapos, maging ito man ay ang kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf Zok o ang kanyang liwanag ng paglilinis, lahat sila ay nilabanan at natunaw ng gininto ang liwanag. Counter-Strike, Binding Art. Nanatili siyang kalmado, nakaturo ang isang daliri habang binabasag ang iba't ibang atake ni Yusuf Zok. Isang malaahas na kidlat ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri, pumulupot patungo kay Yusuf Zok na parang lubad. Espada ng mamamayang langit, labas. Tahimik na pinuri ni Yusuf Zok ang lakas ng babae. Kahit naubos na niya ang lahat ng kanyang divine skills, hindi pa rin niya ito napatay. Kaya, habang pinakawalan ng babae ang kanyang pamamaraan sa pagpatay at ang lubod ng liwanag na nakatali patungo sa kanya, biglang lumitaw ang Heaven Punishing Sword sa kanyang kamay. Dati, divine skills lang ang gamit niya at hindi gumagamit ng magic treasures. Pero ngayon, pinakawalan na ang magic treasure Heavenly Slayer. Angle, umalangaw ang ungol ng isang dragon mula sa loob ng Heavenly Slayer Sword, at nang marahas na suntukin ni Yusuf Zok ang isang boom, ang nagbubuklod na liwanag ay direktang nabasag. Bulalas, 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 ang banal na sugo ay samuka ng 5 subo ng dugo, ang kanyang mga mata ay namumugto na parang mga kampana na tanso, ang kanyang mukha ay may halong gulat at hindi makapaniwala. Ultimate Truth, Taiji Sword. Hindi ginamit ni Yusuf Zok ang Shadowless Sword Technique, ni hindi rin siya gumamit ng anumang natutunang swordsmanship. Dahil sa mundong ito, nananaig ang kawalang anyo laban sa anyo, nananaig ang kawalang anyo laban sa hugis, nananaig ang kawalang sining laban sa sining. Nang hampasin niya gamit ang espadang ito, nanginig ang buong mundo ng mga ilalim. Ang katotohanang pangwakas ay nangangailangan ng pag-unawa, habang mas malalim itong nauunawaan, mas maraming kapangyarihang langit ang maaaring gamitin. Sa sandaling ito, ginamit niya muli ang Ultimate Truth, gamit ang Heavenly Slayer Sword, at tila hindi sinasadyang naayon siya sa mga patakaran ng Heavenly Dao. Ang Heavenly Slayer Sword ay talagang gumamit ng kapangyarihan ng Heavenly Dao, hindi ang kapangyarihan mula sa loob ng kanyang nascent soul, kundi isang panlabas na puwersa, isang tunay na kapangyarihang ipinagkaloob ng Heavenly Dao. Ginamit niya ang mga likas na kapangyarihan tulad ng kapangyarihan ng nascent soul, star power, at ang mga kapangyarihan mula sa iba't ibang kaharian, lahat ay nasisipsip sa kanyang nascent soul. Ang mga ito ay dahil sa kanyang panloob na lakas. Pero ngayon, gamit ang Heavenly Slayer Sword, ginamit niya ang isang panlabas na puwersa, ang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ang liwanag ng espada ay parang isang hiwa mula sa langit, isang parusang nagmula sa makalangit na Dao. Mula sa langit hanggang sa lupa, ito ay bumuo ng isang napakalaking anino ng espada. Habang humihiwa pababa ang anino ng espadang iyon, nahati ang lupa, at bawat tilapon na nabuo ng espada sa kalangitan ay lumikha ng sunod-sunod na mga itim na butas, ang langit at lupa ay pinaghiwalay ng isang espadang ito.
Ah, ah, banal na espada, makalangit na mamamatay tao. Nang makita ang espada ni Yusuf Zok, at masaksihan ang liwanag ng espada, napasigaw si Morgan Nash, na kinilala ang pinagmulan ng espadang ito. Ilang sandali bago sumili ang liwanag ng espada, sinunog niya ang sarili, itinuro ang kanyang noo, at isang umiikot na itim na butas ang agad na nabuo sa itaas ng kanyang ulo. Boom! Habang tumatama ang Heavenly Slayer Sword, halos buong katawan niya ang itinarak nito sa black hole, pero masyadong mabilis ang espada, at ang ibabang bahagi ng mga binti niya na hindi nakakapasok sa black hole ay naputol ng talam. Whoosh! Sumara ang black hole, at napakunot ang noo ni Yusuf Zok. Tumakas. Sa wakas ay natauhan ang siyam na dakilang Downlord nang makita ito, at sa katunayan, ang lahat ng mga pangyayari ay naganap at natapos sa isang kisap mata, nang napakabilis. Kaya, nang makita ang banal na sugo na malubhang nasugatan at tumatakas, saan pa sila mangangahas na manatili? Ang siyam na dakilang Panginoong daw ay nagkalat sa paglipad. Binawi ni Yusuf Zok ang kanyang Heavenly Slayer Sword, sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa, walang makakapagligtas sa iyo. Ang kanyang dalawang kamay ay nakaunat, ang dalawang kamay ng kataas-taasang langit ay tumatagos sa kawalan, inaabot ang dalawa sa mga Downlord. Ang hindi nakita ni Yusuf Zok ng panahong iyon ay si Fatih, na nagtatago sa malayo, ay biglang nagiba bilang isang sinag ng liwanag na sumikat. Sa isang pitik ng kanyang dila, ang naputol na bahagi ng mga binti ng banal na sugo ay direktang itinusok sa kanyang tiyan. Kinakain ng matambok na baboy na ito ang mga paa ng maalat na baboy.